Kabanata 14:11 Ika-4 na pagkabuhay. Nawala ang insenso ng tao. Ito. Hindi pa nangyayari ito dati. Pati noong trial ko at sa trial ng ika-4 na henerasyon, hindi kailanman nawala ang insenso. Talaga bang namatay ang insenso? Ang matandang vermilion bird ay nataranta habang tinitingnan ang nawalang insenso, at lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. Nawala ang insenso. Gaano katagal siyang nagtagal sa trial? 7 hiningao. Walang katapusan. Ano ang nangyari sa trial ng ikatlong Young Emperor na nagdulot ng pagkawala ng insenso? Napakadelikadong bagay ito, hindi kayang isipin. Habang ang lahat ng cultivators ay nagkagulo, isang mas nakakagulat na pangyayari ang nangyari. Ang pangalawang insenso na kumakatawan sa insensong panglupa ay biglang sumindi. Walang humawak dito, ngunit mabilis na lumabas ang usok mula sa ibabaw ng pangalawang insenso. Si Wang Lin ay binasag ang langit ng human trial at nagpakita sa isang malawak na lupain. Ang lupain ito ay puno ng mga bitik at may malalim na hukay na nagdudugtong sa human trial. Habang si Wang Lin ay mabilis na umahan mula sa hukay na ito, ang apoy ay kumalat mula sa kanyang katawan. Ang buong lupa ay nagniningning dahil sa apoy na ito. Sa gilid ng lupa, may isang bundok na disyerto, at isang tao ang nakaupo sa tuktok ng bundok. Ang taong ito ay mukhang nasa kalagitnaan ng edad at may isang ilusyonaryong marka ng vermilion bird sa kanyang noo. Noong una, siya ay nag-iisa sa kanyang pagninilay, tila hindi kumilos ng libu-libong taon. Ngunit sa sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at isang kakaibang liwanag ang dumaan. Ang aura ng isang kasapi ng angkan. Habang si Wang Lin ay sumulpot sa Earth Trial, walang katapusang apoy ang sumama sa kanya. Ang asul na liwanag ay sumik at tinakpan ng isang dagat ng asul na apoy ang buong mundo. Matapos ang asul na apoy, dumating ang lila na apoy. Ang dalawang apoy ay sumalubong kay Wang Lin. Ang asul ay orihinal na nagmula sa lila, kaya ang dalawang apoy ay nagsanim. Kasunod ng mga ito ay ang purpura na apoy na sumikop sa kalangitan. Parang apoy ng demonyo na kumakalat sa buong horizon. Ang asul, lila, at purpurang apoy ay sabay-sabay sumugod sa kanya. Ang mukha ni Wang Lin ay nagbago at ang kanyang kaluluwa ay muntik nang mag-collapse. Ang 4 na apoy ay nagsusunog sa kanyang katawan, dahilan upang magmistulang malabo ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang apoy sa loob niya ay pumasok sa kanyang katawan at sumabog palabas. Ang mga pulang, orange, dilaw, at berde na apoy ay pumutok sa kanyang katawan. Pati ang vermilion bird sa loob ng kanyang katawan ay nasunog at namatay. Nawasak ang kaluluwa ni Wang Lin. Kasabay nito, ang asul, lila, at purpurang apoy ay nilapitan ng kaluluwa ni Wang Lin. Nang magtipon ng 7 kulay, tila isang bahaghari na sinusunog ang kalangitan. Nagbago ang ekspresyon ng taong nasa horizon. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at lumipad ang marka sa kanyang noo. Mabilis itong lumipad patungo sa 7 kulay ng apoy. Kasabay nito, ang katawan ni Wang Lin sa Great Emperor Planet ay nabalutan ng 7 kulay na liwanag. Ang mga pinong bitik ay lumitaw sa kanyang katawan at nagsimulang magdampi ang dugo. Isang nakakagulat na tanawin. Hindi nag-atubiling lumapit ang matandang vermilion bird sa pangalawang insenso na sumisindi. Hindi alintana ang mabilis na pagsindi nito, inilagay niya ang kanyang kanang kamay dito. Ang kanyang malakas na divine sense ay pumasok dito. Si Dao Master Blue Dream ay lumapit din at nakarating sa tabi ng pangalawang insenso. Ang asul na liwanag ay bumalot sa kanyang katawan at ang kanyang daliri ay tumama sa pangalawang insenso. Sa loob ng Earth Trial, ang 7 kulay na apoy ay nag-alam. Hindi kahit ang unang henerasyon ng vermilion bird ay nakapasok sa trial na ito nang walang proteksyon ng Celestial Emperor. Sinunog ng paghihiganti ang kaluluwa ni Wang Lin. Habang ang kanyang kaluluwa ay nagkakawatik, 3 puwersa ang dumating upang iligtas siya. Ngunit sa sandaling ang 3 aura ay sumalubong, isang kakaibang puwersa ang biglang sumabog mula sa loob ng 7 kulay na apoy. Ang kakaibang puwersa na ito ay naglalaman ng isang sinaunang aura, at para bang siya ang ninuno ng lahat ng bagay. Nang ang marka ng vermilion bird mula sa kalagitnaan ng taong lalaki ay tumama sa kakaibang puwersa, agad itong naibalik ng libu-libong kilometro. Parang hindi pinapayagan ng lakas na nagising na lapitan ito ng sinuman, o mas tumpak, wala ni isa mang karapat-dapat na lapitan ito. Pumikit ang mga mata ng kalagitnaan ng taong lalaki at bigla siyang tumayo. Ang takot ay mabilis na nagsimulang mag-ipon sa kanyang mga mata. Ito. Ano ito? Ang divine sense ng matandang vermilion bird ay dumating, ngunit sa sandaling tinamaan ito ng misteryosong puwersa, siya ay tinabig palabas ng Earth Trial. Sumunod ang divine sense ni Dao Master Blue Dream, ngunit nang ito ay tumama sa kakaibang puwersa, nagliwanag ang mga asul na sinag at siya rin ay itinulak palabas ng Earth Trial. Sa Great Emperor Planet, ang kanang kamay ng matandang vermilion bird ay tinabig at tumaas sa ere. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon at nag-atubili siyang umatras ng ilang hakbang. Anong klaseng lakas ito?
Si Dao Master Blue Dream ay nakaramdam ng pamamanhid sa kanyang daliri at umatras ng may takot. Alam niya ang maraming bagay tungkol kay Wang Lin, at nakilala niya ang lakas na nagpatakot sa kanya. Ito ay ang Heaven-defying Bead. Hindi nagsalita si Dao Master Blue Dream, at tahimik na bumalik sa tabi ni Li Qianmei. Magiging maayos siya. Si Master Simo ay nakatitig sa lahat ng ito na may takot. Napansin niya na pumasok ang dalawa upang iligtas si Wang Lin, ngunit hindi niya inaasahan na ang dalawang malalakas na tao ay matutulak pabalik. Lalong lumalim ang ekspresyon ni Grandmaster Yunluo at bumilis ang kanyang mga galaw. Pakiramdam niya ay malapit na niyang matutunan ang lahat ng lihim na nangyayari sa loob. Tumayo si Dao Master Miao Yun mula sa ulap at kumislap ang kanyang mga mata. Tama ang sinabi ni The Wistwater. Sa loob ng Earth Trial, sa sandaling ang kaluluwa ni Wang Lin ay nasunog, lumitaw ang Heaven-defying Bead. Mula nang iwan ito ng Lord of the Sealed Realm, hindi na lumitaw ang Heaven-defying Bead. Hindi na ito natagpuan ni Wang Lin, parang nawala na ito. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw ang Heaven-defying Bead. Nang lumitaw ito, ang 7 kulay na apoy ay kumilos at nagsimulang mag-ikot. Inhaled ito ng kakaibang puwersa sa loob ng Heaven-defying Bead at bumuo ng 7 walang hanggang binhi ng apoy. Isang perlas na kasing laki ng kamao ng sanggol ay lumutang doon, at ang 7 binhi ng apoy ay lumutang sa paligid nito. Isang ilusyonaryong figure ang unti-unting nabuo at lumitaw sa mundo. Ang 7 walang hanggang binhi ng apoy ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan na nagsisimulang mabuo. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ang 7 kulay na apoy ay sumabog at kumalat sa buong mundo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan niya ang kalangitan sa malayo. Ang buong mundo ay tila nawala ng kulay maliban sa 7 kulay sa paligid ni Wang Lin. Lahat ng iba ay naging itim at puti. Parang isang painting ng tanawin, at ang itim at puti ay nagbigay ng pakiramdam ng walang katapusang desolasyon. Ang huling paghihiganti ng siyam na karma retribution ay bumababa. Ang puti ay ang kalangitan at ang itim ay ang lupa. Bumuo sila ng 2 matinding apoy at nagsimulang lapitan si Wang Lin. Para bang ang langit at lupa ay pinipilit sugulin at sirain ang 7 kulay ng bagyong apoy at si Wang Lin na naruroon. Napakabilis at bigla itong dumating. Ang puting apoy ay mainit at nagsimulang sunugin ang 7 kulay ng bagyo. Habang ang puti ay nagsanib sa bagyo ng apoy, isang bagong kulay ang nadagdag. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado pa rin habang ang 8 kulay ng apoy ay nakapaligid sa kanya. Pinanood niya ang itim na apoy na papalapit. Ang siyam na karma retributions ay nagsimula sa itim na apoy at nagtapos sa itim na apoy, bumuo ng isang ikot. Habang ang itim na apoy ay lapit, dahan-dahan ni sinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Isang malakas na tunog ng kulog ang narinig habang ang itim na apoy ay sumugod. Ito ay nagdulot sa 8 kulay ng apoy na umabot sa limitasyon ng siyam na kulay ng apoy. Lahat ng siyam na karma retributions ay lumabas, bumuo ng isang bagyong nakakatakot. Si Wang Lin ay nasa gitna ng bagyong ito, at ang kanyang buhok ay gumagalaw ng walang hangin. Maliban sa 7 iba't ibang kulay ng apoy sa kanyang katawan, ang itim at puting apoy ay mabilis na nagipo. Ang puting apoy ay nasa kanyang dantian at ang itim na apoy ay nasa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang ganap na mabuo ang 2 apoy, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang mundo ay kumalabog. Sunugin ang aking karma cycle fire. Habang ang boses ni Wang Lin ay umabot sa lahat ng sulok, ang siyam na kulay ng apoy sa paligid ng kanyang katawan ay nagtipon sa kanyang mga kilay at nagsanib sa loob. Bumuo ito ng isang siyam na kulay na lotus ng apoy. Ang lotus ng apoy ay may siyam na petals na may siyam na iba't ibang kulay. Nang lumitaw ito, isang siyam na kulay na vermilion bird ang sumabog mula sa lotus. Ang siyam na kulay na vermilion bird ay parang muling ipinanganak sa loob ng lotus. Lumipad ito patungong langit at naglabas ng isang sigaw ng vermilion bird. Ang sigaw ng ika-4 na pagkabuhay. Sa Great Emperor Planet, ang sigaw ng paggising ay umabot sa lahat ng sulok. Ang insenso ng lupa ay tanging hindi kalahati ng bigla itong huminto at nagbigay ng siyam na kulay na liwanag na nagbigay liwanag sa buong planeta. Nagulat ang matandang vermilion bird bago siya nagpakawala ng isang malakas na tawa, at ang excitement ay pumasok sa kanyang mga mata. Tama siya, nagtagumpay siya sa siyam na karma retributions at sinindihan ang kanyang karma cycle fire upang ang kanyang vermilion bird ay makarating sa ika-4 na pagkabuhay. Ang ika-4 na pagkabuhay ay nangangailangan ng maraming apoy. Kung magtatagumpay siya ng buo at makarating sa realm ng ethereal fire, nakasalalay dito. Bilang kanyang nakatatandang, kahit na kailangan kong manday, tutulungan ko siya. Ang matandang vermilion bird ay tumalon sa ere at nawala sa harap ng lahat. Sa isang saglit, narinig ang isang malakas na ugong ng dragon mula sa malayo. Ang ugong na ito ay puno ng galit at indignation. Makikita ang 100,000 talampakang mahabang dragon na dinala ng matandang vermilion bird.
Ang mga cultivator sa paligid ay hindi makapaniwala nang makita ang matandang vermilion bird na nagdadala ng dragon na naglalaban sa ibabaw ng insenso. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang sugat ang lumitaw sa sugat sa ulo ng dragon. Ang dugo ay bumagsak tulad ng talon sa insenso. Sa ilalim ng matinding sakit, ang tubig ay nagtipon sa mga mata ng fire dragon. Puno ito ng hinaing at pagtutol, at nagsimula itong maglaban ng mas mabangis. Sa isang malakas na tunog, bumagsak ang matandang vermilion bird sa dragon. Isang pagsabog ng apoy ang pumasok sa katawan ng dragon, na nagdulot ng mas maraming dugo na damaloy palabas. Buwisit, ikaw, maliit na dragon, huwag kang gumalaw ng walang ingat. Kung magtagumpay ang batang ito sa paggising, palalayain kita. Nang marinig ito ng fire dragon, nagpakita ito ng kaunting pag-aalinlangan, ngunit hindi nagtagal, kumagat ito ng mga ngipin at nagsikap upang maglabas pa ng higit pang dugo. Kabanata 14:12 Pagsasanib ng siyam na kulay sa isa. Ang dragon na may haba ng 100,000 talampakan ay natural na may maraming dugo sa kanyang katawan, ngunit ang dugong nais ng matandang vermilion bird ay ang naglalagablab na dugo ng dragon mula sa bukol sa ulo ng dragon. Ang dugong ito ay naglalaman ng kabuuan ng apoy sa loob ng dragon. Mas mahalaga ito kaysa sa dugong nanggaling sa iba pang bahagi ng katawan at ito'y napakabihirang makuha. Ang palo ng matandang vermilion bird ay pilit na pinilit ang lahat ng naglalagablab na dugo ng dragon, at ito ay nahulog sa naglalagablab na incense stick ng lupa. Sa oras na bumagsak ang dugo, pumasok ito sa incense stick at nawala. Sa loob ng Earth Trial, ang siyam na kulay na lotus ng apoy ay lumulutang sa himpapawid at si Wang Lin ay nakaupo sa ibabaw nito. Sa likod nito, ang siyam na kulay na vermilion bird ay patuloy na umaawit. Mayroong pakiramdam ng pakikibaka sa kanyang hiyaw, na parang sinusubukan nitong muling ipanganak. May walang katapusang kumikislap ng liwanag na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang dagat ng apoy ay kumalat sa Earth Realm. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at isang tato ng apoy ang kumislap sa kanyang mata. Ang apoy na ito ay may siyam na kulay, at nagsimula itong umikot. Umiikot ito ng mabilis, at sa isang kisap mata, ito'y naging isang siyam na kulay na vortex. Siyam na kulay, magsanib sa isa. Ikaapat na paggising ng vermilion bird. Maliwanag ang isipan ni Wang Lin, naranasan na niya ang tatlong paggising, at ang lakas ng kanyang apoy ay damobel sa bawat pagkakataon. Ngunit, ang tatlong nakaraang paggising ay hindi may kukumpara sa paggising na ito. Ang ikaapat na paggising ay lubhang mahalaga, ito ang punto kung saan ang katawan ng apoy ay magiging ethereal fire. Mula pa noong sinaunang panahon, napakakaunting tao ang nakapagpagising ng kanilang vermilion bird ng 4 na beses. Hindi hihigit sa 5 tao. Ang unang henerasyon ng vermilion bird, ikalawang henerasyon ng vermilion bird, ikatlong henerasyon ng vermilion bird, ikaapat na henerasyon ng vermilion bird. Maliban sa kanila, tanging si Wang Lin lamang ang nakagawa nito. Kahit ang ikatlong hakbang na ninuno ng Fire Sparrow Clan ay may bahid ng ethereal fire, hindi naman siya isang vermilion bird kaya paano siya makakapagpagising. Kahit na kaya niyang magbigay ng ethereal fire, hindi ito magiging katulad ng ethereal fire ng isang tunay na vermilion bird. Ang hirap ng ikaapat na paggising ay hindi masukat. Ang lakas ng mga spell ng ethereal fire ay kayang magpataas ng takot sa lahat ng nagmamasid. Gayunpaman, ang ikaapat na paggising ng vermilion bird ay nangangailangan ng isang hindi maipaliwanag na dami ng apoy. Tanging kapag sapat na ang naipong langiting apoy ay magkakaroon ng pagkakataon na magising. Ang siyam na kulay na lotus ng apoy sa ibaba ni Wang Lin ay naglabas ng walang katapusang siyam na kulay na apoy na pumasok sa kanyang katawan. Ang apoy na ito ay pumasok sa kanyang kaliwang mata, na nagdulot sa siyam na kulay na vortex na umiikot ng mas mabilis. Kasabay nito, ang malaking siyam na kulay na vermilion bird ay umiyak ng mas malakas. Ang kanyang mga hiyaw ay nakalilipas ng kalangitan at nagdulot ng pagyanig sa buong Earth Trial. Hindi sapat na apoy. Tumingin si Wang Lin paitaas at ang apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang siyam na kulay na vortex ay lumipad mula sa kanyang kaliwang mata at bumuo ng isang siyam na kulay na storm ng apoy sa kanyang paligid. Ang storm ng apoy na ito ay tila kayang sirain ang mundong ito. Ang ikaapat na paggising ng vermilion bird ni Wang Lin ay umaasa sa pagsunog ng kanyang obsessions upang magsimula ang apoy ng karma. Kaya, mas mataas ang halaga ng apoy na kailangan. Sa sandaling ito, ang madilim na pulang liwanag ng dugo ay kumikislap sa Earth Trial at isang manipis na ulan ng dugo ang nagsimulang bumagsak. Ang ulan ng dugo ay bumagsak mula sa langit, at bawat patak ay naglalaman ng nakakasirang apoy mula sa dragon ng apoy. Ang kanyang pagdating ay nagbigay kay Wang Lin ng isang bagong pinagkukunan ng apoy. Habang ang mga patak ng ulan ng dugo ay bumabagsak, nagsimula silang magtipon sa paligid ni Wang Lin sa halip na bumagsak sa lupa. Hindi nagtagal, isang bola ng dugo ang nabuo sa paligid ni Wang Lin. Ang bola ng dugo ay nagsimulang magsunog at agad itong sinimulan ng siyam na kulay na vermilion bird.
Ang dami ng apoy sa loob ng katawan ni Wang Lin ay mabilis na dumami at ang siyam na kulay na vermilion bird ay nagbigay ng isang malakas na sigaw na yumanig sa langit. Ang apoy sa buong Earth Trial ay naging mas malakas. Patuloy na bumabagsak ang ulan ng dugo, at habang ang mga kamay ni Wang Lin ay bumubuo ng mga sil, ang apoy sa paligid niya ay nagsimulang magliyab ng husto. Ang siyam na kulay na vermilion bird ay patuloy na umaawit habang ang ulan ng dugo ay nagsanib dito. Pagkatapos, ang siyam na kulay na mga balahibo ng vermilion bird sa kanyang katawan ay nagsimulang magsunog. Masyadong kulang pa, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nararamdaman niya na ang apoy ay hindi pa umaabot sa puntong ang kanyang vermilion bird ay makakapagpagising sa ikaapat na pagkakataon. Ang mga mata ng kalalakihang nasa isang liblib na bundok ay nagbigay ng kakaibang liwanag. Tumingin siya sa malayo at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng sil at ang marka ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumutang sa harap niya. Ang marka ng apoy ay naging ethereal, na parang wala itong laman. Bumantong hininga ang kalalakihang ito at sinabi, may aura ng isang pamilyar na tao sa taong ito, ang aura ng aking disipulo na si Luyon. Nang umalis ako noon, pinahirapan ko ang batang iyon. Ang mga mata ng kalalakihang ito ay naging malungkot habang iniabot ang kamay niya sa apoy sa harap at inihagis ito. Isang ethereal fire ang nagsimulang magsunog sa loob ng Earth Trial. Ang apoy na ito ay walang init ngunit kayang sunugin ang lahat ng daraanan nito. Sa sandaling lumitaw ito, tumungo ito patungo kay Wang Lin. Sa isang kisap mata, ang nakakatakot na ethereal fire ay lumitaw sa paligid ni Wang Lin at mabilis na pumasok sa naglalaban ng siyam na kulay na vermilion bird. Ang kalalakihang ito ay ang guro ng ika-5 henerasyon, vermilion bird na si Luyon, ang ika-4 na henerasyon ng vermilion bird. Pinagising niya ang vermilion bird at pumasok sa realm ng ethereal fire. Sa sandaling nagsanib ang ethereal fire sa vermilion bird ni Wang Lin, ang vermilion bird ay nagbigay ng isang marangal na sigaw. Ang apoy sa paligid ni Wang Lin ay tumaas ng ilang beses. Sa tulong ng apoy na ito, si Wang Lin, na nakaupo sa lotus ng apoy, ay nagbigay ng isang malakas na sigaw. Ang apoy sa paligid niya ay sumabog at ang siyam na kulay na storm ng apoy ay pinalibutan siya at ang vermilion bird. Habang umiikot ang vortex, ang siyam na kulay ay malapit ng magsanib sa isa. Nagsimula itong umikot ng mas mabilis at mas mabangis. Sa isang kisap mata, ang siyam na kulay na storm ng apoy ay naging malabo at ang siyam na kulay ay naging malabo. Sa isang kisap mata, ang pula sa loob ng siyam na kulay ay bumagsak at nawala. Hindi nagtagal, ang kahel ay nayanig at nawala. Ang dalawang kulay ng apoy na ito ay tila nagsanib, na nagpasidhipa sa storm ng apoy na ito. Ang buong Earth Trial ay nasusunog sa ilalim ng dagat ng apoy na ito. Sa sandaling ito, sa Great Emperor Planet, ang dragon ay nakatingin sa matandang vermilion bird. Ang lahat ng naglalagablab na dugo ng dragon mula sa bukol sa ulo nito ay naubos na, hanggang sa hindi na maaaring pilitin pang maglabas ng isang patak na dugo. Ang matandang vermilion bird ay nakatingin dito at umatungal, "Damn it, anong tinitingnan mo? Dahil naubos na ang lahat ng naglalagablab na dugo ng dragon, bigyan mo ako ng karaniwang dugo ng dragon. Malaki ka, hindi magiging problema ang magbigay ng dugong kaunti." Ang dragon ay magbibigay sana ng isang hiyaw ng pagsuwi, ngunit mas mabilis ang matandang vermilion bird. Inilabas niya ang kanyang kamay at isang hindi nakikitang puwersa ang nagsara sa bibig ng dragon, na nagdulot na ang kanyang hiyaw ay pinigilan. Sa pamamagitan ng hiyaw na iyon na pinigilan, ang matandang vermilion bird ay inihagis ang kanyang kamay. Isang sugat na may haba ng 1,000 talampakan ang lumitaw sa dragon, at ang dugo ay bumagsak na parang isang talon ng waterfall. Nabigay mo na lahat ng iyong naglalagablab na dugo ng dragon, ngunit kung titigil ka na ngayon, lahat ng ito ay magiging sayang. Kung hindi madyay gising ang batang iyon, hindi ko tatanawin ang aking pangako. Ang hinagpi sa mga mata ng dragon ay lalong naging matindi, ngunit nang marinig nito ang mga salita ng matandang vermilion bird, pinaikit nito ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang pilitin ang kanyang sariling dugo palabas habang sumisigaw sa kanyang puso. Ang mga vermilion bird na ito ay lahat ng perverts. Ang unang henerasyon ng vermilion bird ang nagloko sa akin upang umalis mula sa flame domain at patuloy na kumuha ng dugo. Anong buhay ito? Ngayon na ang pangalawang henerasyon ng vermilion bird ay nangako ng kalayaan, kailangan kong subukan. Malalaking dami ng dugo ng dragon ang pumasok sa Earth Trial. Ang ulan ng dugo ay bumagsak mula sa langit na nagpasidhipa sa apoy. Bagamat ang dugo ng dragon na ito ay hindi makukumpara sa naglalagablab na dugo ng dragon, mas marami ito. Kaya, ang dami ng apoy na mayroon si Wang Lin para sa kanyang ika-4 na paggising ay tumaas. Ang storm ng apoy sa paligid ni Wang Lin ay umuungol. Matapos mawala ang pula at kahel na apoy, nawala na rin ang dilaw na apoy, kasunod ang mystical na berdeng apoy. Sa Great Emperor Planet, ang mga mata ng matandang vermilion bird ay kumislap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng sil at itinuro ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay bago itinutok ang kanyang daliri sa Earth Incense Stick.
Isang ethereal fire ang lumabas mula sa kanyang daliri patungo sa incense stick. Batang ito, upang matulungan ka, inubos ko na ang lahat ng aking lakas. Kung madyay gising ka o hindi sa ikaapat na pagkakataon ay nakasalalay sa iyong swerte. Sa loob ng Earth Trial, pagkatapos ng ulan ng dugo, ang ethereal fire ng matandang Vermilion Bird ay pumasok at nagsanib sa Vermilion Bird ni Wang Lin. Ang paglitaw ng puwersang ito ay nagdulot sa indigo, asul, at purpura na apoy na mawala mula sa storm ng apoy sa paligid ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang 7 kulay ay nagsanib na. Ang itim at puti lamang ang patuloy na naglalaban. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Ipinagwagwag niya ang kanyang kamay at bulong, nakarating na sa limitasyon ng apoy dito, wala nang natirang matutunaw. Kung ganoon, hindi ko na kailangan ng tulong. Isasanib ko na ang itim at puting apoy. Dao spell, pagsanib. Sumigaw si Wang Lin, at ang itim at puting apoy sa paligid niya ay nanginginig. Isang kakaibang puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Wang Lin. Ito ay isang puwersang kayang pagsamahin ng anumang bagay. Sa sandaling ito, ang puting apoy ay agad na nawala. Itim na apoy na lamang ang natira sa storm ng apoy. Ang itim na storm ng apoy ay patuloy na umiikot, ngunit ito ay unti-unting naging magaan at hamina. Isang sandali pa, tumayo si Wang Lin at nagbigay ng isang malakas na sigaw, na nagdulot sa itim na apoy na mag-collapse. Ang 9 na kulay ay nagsanib sa isa. Sa sandaling nagsanib ang 9 na kulay sa isa, ang Vermilion Bird ni Wang Lin ay sumabog palabas. Ang Vermilion Bird ay pinalilibutan ng mahinang ethereal fire, at nagbigay ito ng isang sigaw na yumanig sa kalangitan. Ikaapat na paggising ng Vermilion Bird, kumpleto na. Ikaw na ikaapat na paggising, gawing ethereal fire ang aking katawan. Biglang tumayo si Wang Lin. Ang 9 na kulay na lotus ng apoy sa ibaba niya ay sumabog sa walang katapusang piraso at nagtipon patungo sa kanyang Vermilion Bird. Kabanata 1413 Pagbabago ng Heaven-Defying Bid. Sa sandaling dumaan ng Vermilion Bird sa ikaapat nitong paggising, ang lahat ng apoy sa Earth Trial ay nagsimulang magtipon mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, lahat ng apoy ay nagsanib at pumasok sa katawan ng Vermilion Bird. Ang mga piraso ng 9 na kulay na lotus ng apoy ay bumuo ng isang 9 na kulay na armor sa paligid ng Vermilion Bird. Pagkatapos, dumating ang dagat ng apoy, at sa isang saglit, ito ay iniwas at inabsorb ng Vermilion Bird. Mula sa malayo, hindi na ito mukhang isang Vermilion Bird, kundi isang walang hanggang espiritu ng apoy. Ang apoy sa loob nito ay umabot na sa tuktok ng corporeal fire at nangangailangan lamang ng isang hakbang upang makarating sa realm ng ethereal fire. Ang espiritu ng apoy ng Vermilion Bird ay tila yumuko habang umaatungal ang apoy, at dumaan ito sa huling yugto ng kanyang transformation. Ang proseso ay maaaring mahaba o maikli, ngunit hindi ito pwedeng magambala. Kung mangyari yun, mawawala ang pagkakataon na ito sa buhay at ang ikaapat na paggising ay babalik sa simula, nang walang posibilidad ng isa pang ikaapat na paggising. Ito ay isang napakahalagang sandali para kay Wang Lin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pagbabago na hindi inaasahan ni Wang Lin ang nangyari. Ang 10,000 mga cultivators ay lahat nakatingin sa incense stick sa lupa, ngunit ilan lamang sa kanila ang nakapansin na may nakakagulat na pagbabago sa magnetic fog sa paligid ng Great Emperor Planet. Ang magnetic force ay pinapalakas ang fog, at mga ugong na tunog ay naririnig mula sa loob. Ang Great Emperor Planet ay may hugis na bar, at karaniwan ay mahirap makita ang kanyang pag-ikot. Ngunit sa sandaling ito, ang buong planeta ay umungol at nagbago ng kulay ang kalangitan. Ang mga cultivator sa paligid ay nakaramdam ng pagyanig ng lupa at ang kalangitan ay parang nanginginig. Ang Great Emperor Planet ay nagsimulang mag-ikot ng dahan-dahan. Mula sa halos hindi makita na pag-ikot, ito ay pabilis ng pabilis hanggang sa magmukha itong parang isang karayom na mabilis na umiikot sa isang compass. Ang pagbabagong ito ay agad nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng mga cultivator sa paligid. Ang mga mata ni Master Simo ay puno ng takot habang siya'y tumingin paitaas. Ang kamay ni Grandmaster Yunluo ay patuloy na bumubuo ng mga sil ng bigla, bumangon ng tunog at ang kanyang kanang kamay ay naging duguan. Siya'y natulak pabalik, naging mapatla ang mukha, at dumura ng isang bangkos ng dugo. Ang pagkilos ng Great Emperor Planet, isang kalamidad ang darating sa Ancient Star System. Nanginginig na sinabi ni Grandmaster Yunluo habang siya'y umatras, puno ng takot sa mga mata. Ang divinasyon na ginawa niya kanina ay umabot sa isang kritikal na punto, at malapit na niyang malalaman ang katotohanan ng biglang may puwersa na dumating mula sa wala at sumabog ang kanyang kanang kamay. Gayunpaman, sa sandaling nasira ang kanyang kanang kamay at na-abort ang kanyang divinasyon, nakita niya ang isang malabong imahe. Sa imaheng iyon, may isang malabong hugis na napapalibutan ng isang bead. Mayroon ding isang pointer ng compass sa likod nito. Ito ay ang Ancient Star System, at puno ito ng nakakatakot na dugo, at marami ang mga patay na katawan. Ang buong Ancient Star System ay naging dugong pula.
Nakita niya ang katawan ni Dao Master Miao Yin na bumagsak at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nawasak. Nakita rin niya ang iba't ibang third-step cultivators ng Ancient Star System na lahat ay namatay ng malupit. Nakita niya rin ang pagbagsak ng Sealed Realm Formation. Nakita rin niya ang kanyang sarili at ang isang palad mula sa malabong hugis na pamapalo sa kanya. Ang matinding sakit ay dumaan sa kanyang katawan habang ang kanyang katawan ay naging abo at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay namatay. Sa sandaling nawasak ang kanyang orihinal na kaluluwa, isang matinding sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Habang ang sigaw na iyon ay umabot, sa sandaling ng kanyang kamatayan, parang ang malabong hugis ay lumingon at tiningnan siya. Ang tingin na iyon ay naging kanyang bangungot. Si Grandmaster Yun Luo ay dumura ulit ng dugo at umatras ng ilang daang talampakan. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong takot kailanman. Si Dao Master Miao Yin ay tumalon din at nawala ang ulap sa ilalim niya. Kinuha niya ang pamaypay at ipinakalat ang kanyang divine sense, nagbago agad ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi lamang siya, ang mga mata ni Dao Master Blue Dream ay kumurap. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at pinaikot ang asul na liwanag sa paligid ng kanyang anak. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kalangitan na nagiging magulo. Sa sandaling ito, ang kalangitan ay napuno ng fog at walang katapusang magnetic force. Ang magnetic fog sa paligid ng planeta ay biglang bumagsak. Ang matandang Vermilion Bird ay may seryosong ekspresyon at tahimik na tumingin paitaas. Pati ang matandang lalaki na nakasakay sa ibon na may mga mata na nakasara ay biglang nagbukas ng mga mata, nagulat. Kung ganito ang kanilang reaksyon, walang ibang masasabi pa ang mga 10,000 cultivators sa paligid. Sila'y nagsitalunan at ang takot ay pumuno sa kanilang mga isipan. Nararamdaman nilang nanginginig ang lupa at mabilis na umiikot ang Great Emperor Planet. Siyempre, umiikot din sila kasama nito. Naruroon din ang malaking pagong sa arena. Itinaas nito ang ulo at nagbigay ng isang matalim na hiyaw. Lalo pang dumami ang magnetic fog sa kalangitan. Ang fog ay bumuo ng isang vortex sa kalangitan at bumabas sa mga mata ng lahat at tumira sa malaking pagong sa arena. Ang 10,000 cultivators sa paligid ay nagsitalunan at takot ang tumagos sa kanilang mga mata. Tanging ang matandang Vermilion Bird at ang kanyang mga kasama lamang ang nanatiling nakatayo at tinitingnan ang papalapit na magnetic vortex. Biglang bumaba ang magnetic vortex. Hindi ito sumalakay sa malaking pagong kundi patungo sa incense stick sa lupa. Sa isang kisap mata, pumasok ang vortex sa incense stick. Mula sa malayo, ang eksenang ito ay nagmukhang nakakagulat. Para bang ang incense stick ay naging isang black hole na sumipsip sa lahat ng magnetic fog sa paligid. Ang mga mata ng matandang Vermilion Bird ay napuno ng pagkabigla at hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ito, ang ekspresyon ni Master Simo ay nagpakita ng takot. Siya ay nalito at hindi makapaghinuha kung ano ang nangyayari sa incense stick sa lupa. Samantalang ang maputlang si Grandmaster Yun Luo, nang makita ang magnetic fog na pumasok sa incense stick, mas tumaas ang takot sa kanyang mga mata. Pwede bang ang malabong hugis na iyon ay siya? Si Dao Master Miao Yun ay nakatutok din sa incense stick sa lupa. Ang kanyang isipan ay nanginginig at ang kanyang puso ay umaray habang sumigaw siya sa kanyang isipan, Heaven-defying bead, tiyak ito ang lakas ng heaven-defying bead. Sa loob ng incense stick sa lupa, si Wang Lin ay nasa pinakamahalagang sandali ng transform sayo ng kanyang apoy sa ethereal fire. Ngunit biglang sumabog ang origin energy mula sa heaven-defying bead sa loob ng kanyang katawan. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at naramdaman niyang umubang ang Earth Trial, na parang mabilis na umiikot. Ngunit dahil siya ay nasa loob ng trial, mahirap matukoy agad. Sa sandaling iyon, ang kalangitan ng Earth Trial ay napalitan ng fog. Ang fog na ito ay naglalaman ng malakas na magnetic force, at pagkatapos nitong takpan ng buong kalangitan, dumiretso ito patungo kay Wang Lin. Hindi na makaligtas si Wang Lin. Ang walang katapusang magnetic force ay sumugod sa kanyang katawan at patungo sa heaven-defying bead. Lumitaw ang heaven-defying bead sa kanyang dibdib at nagmukhang isang cyclone na patuloy na sumisipsip ng magnetic force. Ito ay kumikislap ng mabilis, at bawat kislap nito ay mas marami pang magnetic fog ang nasisipsip. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Nararamdaman ni Wang Lin ang isang malakas na ugong sa kanyang katawan. Habang ang heaven-defying bead ay sumisipsip ng magnetic force, isang puwersa ang pumasok sa kanyang kaluluwa at mga imaheng nag-flash sa kanyang isipan. Lahat ng mga imaheng iyon ay pare-pareho. Ito ay isang dambuhalang compass. Ang compass na ito ay napakalaki, para na itong kalawakan mismo. Sa compass, may isang malaking pointer na dahan-daang umiikot. Ang mga liwanag ay kumikislap mula sa pointer at pumasok sa hindi kilalang direksyon. Sa gitna ng compass ay may isang socket na may isang dambuhalang bead. Ang bead na iyon ay, ang heaven-defying bead. Sa parehong oras na lumitaw ang mga imaheng ito sa isipan ni Wang Lin, isang ilusyon na nagpalakas ng isipan ng lahat ay lumitaw din sa paligid ng Great Emperor Planet.
Sa labas ng Great Emperor Planet, kumikislap ang mga liwanag, at isang dambuhalang compass ang lumitaw. Matapos lumitaw ang ilusyon, ang Great Emperor Planet sa gitna ay mukhang isang pointer. Sa sandaling ito, ang Great Emperor Planet ay mabilis na umiikot tulad ng isang compass pointer na umiikot. May isang malabong bead sa gitna ng compass. Ang bead na ito ay malabo, at isang malabong hugis ang makikita sa loob nito. Ang hugis na ito ay si Wang Lin. Ang Great Emperor Planet na parang pointer ay biglang nanginginig at tumigil sa pag-ikot. Itinuturo nito ang direksyon ng timog-kanlurang bahagi. Sa sandaling huminto ang pag-ikot nito, isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa Great Emperor Planet at tumama patungo sa timog-kanlurang direksyon ng Ancient Star System. Ang sinag na iyon ay isang hindi kilalang liwanag na mabilis tumakbo sa isang hindi mailarawang bilis. Sa isang kisap mata, sumabog ito sa malayo. Anuman ang humarap sa landas nito, maging ito man ay mga cultivators o mga planeta ng cultivation, ay tahimik na naglalaho. Sa isang kisap mata, ang liwanag ay dumating sa dulo ng timog-kanlurang direksyon. Dito matatagpuan ang Sealed Realm Formation. Ang Sealed Realm Formation ay may mga cultivator na nakatalaga roon sa buong oras. Ang mga cultivators ay nakaramdam ng pagkabigo sa kanilang mga mata, at sa isang kisap mata, ang halos 1,000 cultivators na ito ay natunaw sa hangin. Ang liwanag na iyon ay direktang tumama sa Sealed Realm Formation. Ang Sealed Realm Formation ay parang kumulo at lahat ng mga espiritu ng mga kayamanan ay lumitaw. Pagkatapos, naglaho ang liwanag na iyon. Hindi alam kung ito ay sumanib sa formation o pumasok sa loob nito. Ang ilusyon ng compass sa paligid ng Great Emperor Planet ay dahan-daang naglaho at ang planeta ay tumigil sa pag-ikot, bumalik sa dati nitong posisyon. Sa loob ng Earth Trial, ang heaven-defying bead sa loob ni Wang Lin ay inabsorb ang huling magnetic force. Pagkatapos, isang walang katapusang magnetic force ang umagos palabas mula sa bead na parang ibinabalik ang lahat ng magnetic force na nilamon nito. Ang katawan ni Wang Lin ay parang isang salon habang ang malaking halaga ng magnetic fog ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang Vermilion Bird na nasa kritikal na sandali ng pagbabago mula corporeal fire patungo sa ethereal fire ay siyang unang tinamaan ng magnetic force. Sa sandaling tinamaan ng magnetic force, lahat ng corporeal fire ay bumagsak at naging ethereal fire. Ngunit dahil sa magnetic force na dumaan, ang apoy ay dumaan sa isang kakaibang pagbabago. Kung nakita ito ng unang henerasyon ng Vermilion Bird na ninuno, kahit siya ay magugulat. Kabanata 14:14 Kasikatan ng nahulog na lupa. Ang ethereal fire ay hindi nakikita at kaya nitong mag-apoy ng lahat ng emosyon. Gayunpaman, ang apoy na ito ay maaari lamang gamitin upang saktan ang mga kalaban at hindi maaaring magpataas ng level ng cultivation ng isang miyembro ng Vermilion Bird clan. Ang ethereal fire ay ang apoy na kayang magwawasak ng buong mundo. Kaya nitong pumatay ngunit hindi ito maaaring kuhanin mula sa katawan ng cultivator. Hindi ito nakikita, kaya maaari itong magtagal magpakailanman. Ang dami ng ethereal fire na mayroon ay nakabase lamang sa dami ng corporeal fire na na-convert. Hanggang sa mamatay ang cultivator, iyon na ang magiging dami ng ethereal fire na mayroon siya. Ngunit, sa sandaling ipanganak ang ethereal fire ni Wang Lin, ito ay tinangay ng magnetic force. Isang kakaibang pagbabago ang nangyari na hindi kayang ipaliwanag ng unang henerasyon na ninuno. Ang sandaling ipinanganak ang ethereal fire, inabsorb nito ang ilan sa magnetic force. Kung ito lamang, wala itong magiging malaking epekto, dahil ang panlabas na magnetic force ay maaaring maglaho anumang oras. Gayunpaman, ang magnetic force sa loob ng ethereal fire ni Wang Lin ay nagmula sa heaven-defying bead, kaya't ang magnetic force ay eternal. Dahil dito, bagamat hindi binago ng magnetic force ang lakas ng ethereal fire, ginawa nitong si Wang Lin ang unang tao na kayang mag-absorb ng ethereal fire. Wala pang gaanong ethereal fire si Wang Lin nang ipanganak ito, ngunit kung patuloy niyang i-absorb ang mas marami pang ethereal fire, magiging nakakatakot ang lakas ng kanyang ethereal fire. Mabilis na umagos palabas ang magnetic fog mula sa katawan ni Wang Lin at nilamon ang buong Earth Trial sa isang iglap. Sandali lamang, sumabog ito mula sa Earth Trial at tumaas sa ibabaw ng Great Emperor Planet. Ang walang katapusang magnetic fog ay nagdag sa palabas at punuin ang kalangitan ng Great Emperor Planet. Bumalik itong nagbigay ng magnetic force na pumapalibot sa planeta. Wala itong malaking pagbabago mula sa dati, ngunit kung titingnan ng mabuti, makikita ang kaibahan. Bago pumasok ang magnetic fog sa heaven-defying bead, ito ay mapanira at patay. Ngunit ngayon, tila kumpleto at naglalaman ng buhay. Ang 10,000 cultivators ay nakatitig ng walang imik sa lahat ng ito. Habang pinapanood nila ang ikalawang incense stick na naglalabas ng lahat ng magnetic fog, ang tunog ng pagkabasag ay mula sa dambuhalang incense stick na kalahating nasunog. Ang tunog na iyon ay matalim at malinaw na pumasok sa mga tenga ng bawat cultivator. May mga bitik na lumitaw sa incense stick at nagsimulang kumalat. Hindi nagtagal, ang mga bitik ay kumalat sa buong incense stick.
Isang malakas na tunog ang umabot at nahati ang incense stick sa gitna. Ang nasusunog na bahagi ay dumulas mula sa dambuhalang pagong at nahulog sa arena. Ang paligid ay naging tahimik. Ang incense stick ng tao ay naapoy at ang incense stick ng lupa ay nahati, tanging ang incense stick ng langit ang natira at nakatayo. Ang ekspresyon ni Grandmaster Yunluo ay lalong naging mapotla. Ang basag na incense stick ng lupa ay parang ang kanyang basag na isipan, at ang takot sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Huwag sanang siya, hindi pwedeng siya. Ang bibig ni Master Simo ay naging tuyo matapos masaksihan ang pagsubok ni Wang Lin. Ang lahat ng nangyari ay lampas sa kanyang imahinasyon. Isang kaunting takot na nakatago sa kanyang puso patungkol kay Wang Lin ang nagsimulang umusbong sa kanyang kalooban. Ito ay orihinal na isang imposibleng sitwasyon para sa isang third-step cultivator, na matakot sa isang second-step cultivator, ngunit sa sandaling ito, lumitaw ito sa puso ni Master Simo. Si Dao Master Miao Yin ay nakatitig sa incense stick ng lupa na nahati. Ang kanyang mga mata ay kumunat habang kumuha siya ng isang peach at malaki ang kagat dito. Isang tinang ng kasakiman ng kumislap sa kanyang mga mata. Heaven-defying deed, nais ko ito. Si Dao Master Blue Dream ay may komplikadong ekspresyon habang iniiwas ang kanyang tingin at tahimik na nag-iisip. Sa tabi niya, si Li Qianmei ay nakayuko ang ulo, kaya't hindi makita ang kanyang ekspresyon. Ang matandang Vermilion Bird ay kinamot ang kanyang ulo at nagpakita ng mapait na ngiti. Anong ginawa ng batang ito? Ang pagbabago sa Great Emperor Planet ay malinaw na may kinalaman sa kanya. Gaano karaming mga lihim ang itinagong batang ito? Magaling, nawala ang unang incense stick at nahati ang pangalawang incense stick. Paano magpapatuloy ang pagsubok? Paano ito ay bilog? Ang 10,000 cultivator sa paligid ay naguluhan matapos ang isang sandaling katahimikan. Ang pangalawang incense stick ay nahati. Ito. Anong level ng cultivation mayroon ng Third Young Emperor na ito para magawa ito? Ang unang incense stick na namatay ay nakakagulat na, pero wala ito kumpara sa paghati ng pangalawang incense stick. Pakiramdam ko, hindi ito may kinalaman sa Third Young Emperor, tingin ko may kinalaman ito sa magnetic fog. Ngunit bakit bigla pumasok ang magnetic fog sa incense stick? Maraming mga kaisipan ang sumulpot sa kanilang isipan, ngunit lahat ng mga mata nila ay nakatingin kay Wang Lin bago ang unang incense stick, at inaabangan ang kanyang paggising. Madyay gising ba ang taong ito o mag-aapoy ba siya ng susunod na incense stick nang hindi hinahawakan tulad ng dati? Sa loob ng Earth Trial, matapos na umagos ang lahat ng magnetic fog mula sa katawan ni Wang Lin, dahan-daang nawala ang heaven-defying deed. Tahimik na naghinahon ng buong Earth Trial, tanging ang ethereal fire sa paligid ng Vermilion Bird ni Wang Lin ang tahimik na naglalagablang. Pagkatapos ng mahabang panahon, tumingin si Wang Lin sa Vermilion Bird at huminga. Ang Vermilion Bird ay umiyak at pumasok sa kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, lumitaw ang ethereal fire sa paligid ng katawan ni Wang Lin. Ang apoy na ito ay walang kulay at naglalabas ng isang nakasisirang aura. Huminga ng malalim si Wang Lin at tumingin sa kalangitan. Sandali lamang, sa halip na umalis, siya ay naglakad pasulong. Tumawid siya ng libu-libong kilometro at dumating sa gilid ng Earth Trial, sa isang walang nasirang bundok. Ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird ay tahimik na nakaupo sa walang laman na bundok. Siya rin ay nasa loob ng pagsubok, kaya't malinaw niyang naramdaman ang dinaanan ni Wang Lin, at siya'y nagulat. Ngunit hindi siya isang ordinaryong tao. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang gulat at tahimik na tumingin sa malayo. Sa harap niya, ang mundo ay umikot at si Wang Lin ay lumabas. Dumating siya sa harap ng ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird at tahimik na nagmuni-muni. Tumingin ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird kay Wang Lin at bamulong, pagkatapos ng iyong ika-4 na paggising, kailangan mo pa ring alagaan ang iyong ethereal fire sa isang panahon. Isa-isip mo iyon. Nagpakita si Wang Lin ng isang komplikadong ekspresyon patungkol sa kalalakihang nasa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, si Senior po ba ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird? Oo. Tumanggo ang kalalakihan. Tahimik na tumanggo si Wang Lin. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, bamulong siya, marami po ang nagawa ng ika-5 henerasyon ng Vermilion Bird para sa Junior. Bago siya pumanaw, sinabi niya na siya'y tumulong sa ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird. May kalungkutan sa mga mata ng kalalakihang ito at tumanggo siya. Ang kanyang boses ay may kalungkutan habang bamulong, alam ko. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at kumandat sa kawalan. Binuksan ang isang puwang sa storage space at isang estatwa ng bato ang dahan-daang lumipad palabas. Ang estatwa ng bato na ito ay ginawa mula sa katawan ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor matapos siyang mamatay. Ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor ay isinakripisyo ang buong buhay para sa Vermilion Bird Divine Sect. Sa aking palagay, walang ibang karapat-dapat tawaging Vermilion Bird. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang mga labi ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor, ang mga alaala ng nakaraan ay bumangon sa kanyang isipan.
Habang ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor ay nag-aalala para sa Vermilion Bird Divine Sect, hindi naruroon ang ikalawang henerasyon ng Vermilion Bird. Sa 4 Divine Sect, namatay ang White Tiger Divine Emperor, tumakas ang Black Tortoise Divine Emperor, at nahulog ang Azure Dragon Divine Emperor. Sa loob ng maraming taon, tanging ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor lamang ang nagpatuloy. Kahit sa kanyang kamatayan, hindi niya kinalimutan ang Vermilion Bird Divine Sect, hindi niya nakalimutan ang kanyang guro. Ngayon, nakita ko si Senior, kaya't iiwan ko ang kanyang labirito. Naniniwala ako na pipiliin ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor na manatili rito upang samahan ng guro na iniwan siya at hindi na bumalik. Siguro, ito ang kanyang tahanan. Lumuhad si Wang Lin at 3 beses na yumuko sa harap ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor. Matandang Vermilion Bird Divine Emperor, dinala ko po kayo mula sa Vermilion Bird Divine Sect. Ibinalik ko po kayo sa tabi ng ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird, ang inyong tahanan. Hindi ko po kayang gantihan ng lahat ng inyong ginawa para sa akin, ngunit ang aking pangako ay magpapatuloy. Matapos tumayo, tiningnan ni Wang Lin ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird na may komplikadong ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsabi, "Maraming salamat po, Senior, sa pagtulong sa akin noon. Junior po ay aalis na." Bumantong hininga si Wang Lin at naglakad palayo. Maaaring tanggapin ni Wang Lin ang ikalawang henerasyon ng Vermilion Bird, ngunit hindi niya kayang tanggapin ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird. Kung hindi umalis ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird, ang matandang Divine Emperor ay tapos na ang ika-4 na paggising. Kung hindi umalis ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird, hindi sana pumanaw ang matandang Divine Emperor. Tiningnan ng ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird ang katawan ng kanyang disciple at napalakas ang katawan nito. Isang matinding kalungkutan ang tumambad sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo at ang nanginginig niyang kanang kamay ay hinaplos ang mukha ng kanyang disciple. "Lo Yun, ang guro mo, ay nagkasala sa iyo," lumuha mula sa mata ng ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird. "Alam ng guro ang lahat tungkol sa 4 Divine Sect, ngunit hindi ko kayang bumalik. Nang dumating ako sa Ancient Star System, may naglagay ng isang misteryosong seal sa akin," mahina niyang binanggit. Parang ang hitsura ng kanyang katawan ay nagkalbo ng maraming taon, habang nakatingin sa katawan ng kanyang disciple at iniisip ang nakaraan. "Sa mga nakaraang taon, sinubukan kong basagin ang seal na ito, ngunit hindi ko pa rin ito natatanggal. Kahit ang unang henerasyon na ninuno ay hindi kayang alisin ng seal, kailangan ko lang manatili sa Earth Trial at hindi makalabas. Kung lalabas ako, sisiklab ang seal at mawawala ang aking isip at magiging baliw. Lo Yun, hindi ko na kayang bumalik. Hindi ko kayang bumalik." Ang mga luha ng ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird ay damaloy habang tinitingnan ang katawan ng kanyang disciple. Ang mga luha ay naglalaman ng walang katapusang kalungkutan ng kanyang puso, mga masakit na alaala, at walang katapusang pagsisisi. Hindi lang ako, kundi ang ikalawang henerasyon ng Vermilion Bird ay may seal na rin sa loob niya. Kaya niyang pigilan ito, kaya hindi siya kailangang manatili sa Earth Trial, ngunit hindi siya makalabas sa Fallen Land. Fallen Land, ito ang nahulog na lupa ng Vermilion Bird clan ko, minsan kami ay maghuhulog sa kabaliwan o maghuhulog sa kahihiyan. Malungkot na binanggit ng ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird habang parang ipinapaliwanag ito sa kanyang disciple, ang figure ni Wang Lin ay patuloy na naglakbay patungong kalangitan at tuluyang nawalan ng walang bakas. Ang sandaling nawala ang kanyang figure, ang kanyang mga matang nakapikit ay biglang bumukas sa ilalim ng Human Incense Stick. Kabanata 14:15 Ang libingan ng sinaunang kaayusan, babukas. Nang magbukas ang mga mata ni Wang Lin, ang 9 na kulay ng apoy sa kanyang kaliwang mata ay naging ethereal at mabilis na umikot. Nagmukha siyang kakaibang malaki. Nang magbukas siya ng mga mata, sumabog mula sa kanyang katawan ng ethereal fire. Ang apoy na ito ay nakakahilong lakas at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang buhok ni Wang Lin ay gumalaw ng walang hangin at nagsimulang maglaho. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa unang incense stick at tiningnan ang kanyang paligid. Si Grandmaster Yun Luo ay patuloy na nakatingin kay Wang Lin, at nang magbukas ang mga mata ni Wang Lin, malinaw niyang nakita ang kaliwang mata nito. Lumaki ang kanyang mga mata, humukat ang mga pupil, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan at nagsimula siyang umatras. Para bang milyon-milyong kidlat ang dumaan sa kanyang isipan. Nawalan siya ng lakas sa kanyang katawan at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng isang patay na tao. Ang titig na ito, hindi kailanman makakalimutan ni Grandmaster Yun Luo ang imaheng nakita niya kanina. Ang titig mula sa figure na lumingon at tumingin sa kanya sa sandali ng kanyang kamatayan. Ang malabong figure na yun ay may 9 na kulay na vortex sa kaliwang mata. Si Master Simo ay nakatingin kay Wang Lin at tahimik na nag-iisip. Si Dao Master Miao Yin ay tinitingnan din si Wang Lin. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at isang halos hindi mapansin na ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumayo ang matandang Vermilion Bird na may kasiyahan at pakiramdam ng ginhawa.
Gayunpaman, sa lahat ng nangyari, muling nagulat si Wang Lin sa pamamagitan ng 5 essences. Tumalakay ang matandang Vermilion Bird. Sinunog mo ang siyam na kulay na Karma Fire para paganahin ang ika-4 na paggising at pumasok sa larangan ng Ethereal Fire. Magaling, magaling. Ang matandang lalaki na nakaupo sa lizard ay tumingin kay Wang Lin gamit ang ibang pananaw. Nakararanas na siya ng maraming laban sa matandang Vermilion Bird at alam niya kung gaano kalakas ang Ethereal Fire. Ngayon na pumasok si Wang Lin sa larangan ng Ethereal Fire, hindi niya maiwasang magbigay pansin kay Wang Lin. Ang babae sa likod ni Dao Master Blue Dream ay tahimik na nakatingin kay Wang Lin. Nakita ni Dao Master Blue Dream ang kanyang ekspresyon at napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Kung hindi ko lang sana binura ang alaala ni Yuer at pinayagan si Wang Lin na manatili upang tulungan ang kanyang cultivation, sa halip na ibigay lamang sa kanya ang 3 spell, nakaramdam si Dao Master Blue Dream ng pagsisisi sa unang pagkakataon sa kanyang ginawa noon. Hinaplos ni Wang Lin ang lahat ng kanilang mga mata at malalim na huminga. Nakita niya ang mga emosyon na dumadaloy mula sa kanila. Kung nais niyang, maaari niyang gawing Ethereal Fire ang mga emosyon na ito. Nang dumaan ang titig ni Wang Lin kay Grandmaster Yun Luo, agad siyang yumuko at dahan-daang umatras. Ngunit nakita pa rin ni Wang Lin na ang kanyang mga emosyon ay mas matindi kaysa sa lahat ng iba. Inalis ni Wang Lin ang kanyang titig at itinupi ang kanyang mga kamay kay matandang Vermilion Bird. Ang junior ay pinalad at nakapag-icing na. Lalo pang kumislap ang ngiti ng matandang Vermilion Bird, pagkatapos ay inihagis niya ang dragon sa kanyang kamay patungo sa malayo. Malaya ka na, munting dragon. Nagtawa siya. Ang dragon ay halos patay na dahil nawala ng halos lahat ng dugo. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata nito at umatungal ito habang nagsusumikap na lumipad papalayo. Nawala ito sa horizon. Huwag mong kalimutan, ang pagsubok ay hindi pa tapos. May isang naghihintay sa huling incense stick ng langit. Pumunta. Ang matandang Vermilion Bird ay tumingin kay Wang Lin ng may kahulugan. Ang incense stick ng tao ay naapoy na at ang incense stick ng lupa ay nahati, ngunit ang incense stick ng langit ay hindi mag-aapoy o masisira. Ang incense stick na ito ay pinangangalagaan ng unang henerasyon na ninuno mismo, at ang sinusubok dito ay ang potensyal. Ang mas matagal mong mapanatili ito, mas malaki ang potensyal. Ang matandang ito ay tumagal ng 12 hininga at ang ika-4 na henerasyon ay tumagal ng 14 na hininga. Gusto kong malaman kung gaano katagal ka tatagal. Kung muli mong ako'y magugulat, bibigyan kita ng pag-alis sa katawan ng mangmang na dragon. Sa kanya, madali mong matutukoy kung saan ito tumakas. Sa dragon bilang tagapangalaga, maginhawa na ako habang ikaw ay lumalabas dito. Ang mga salitang ito ng matandang Vermilion Bird ay pumasok sa isipan ni Wang Lin. Wala ni isa kundi siya ang makakarinig ng mga salitang iyon. Tumanggo si Wang Lin at tiningnan kung saan lumipad ang dragon. Ang dragon na kakaalis lang sa Great Emperor Planet ay labis na nasa sabik. Malaya, sa wakas ay malaya. Uwa. Ang matandang dragon na ito ay sa wakas ay malaya mula sa mga pangil ng demonyo. Matapos ang ilang taon, lumuha ang mga mata ng dragon. Hindi nito alam na niloko siya ng unang henerasyon ng Vermilion Bird at ibinigay lamang siya bilang regalo ng ikalawang henerasyon ng Vermilion Bird. Inalis ni Wang Lin ang kanyang titig. Hindi na niya tiningnan ang karamihan at tiningnan ang incense stick ng langit. Pagkatapos mag-isip ng sandali, huminga siya ng malalim at ipinatong ang kanyang kamay sa incense stick ng langit. Unang henerasyon ng Vermilion Bird Ancestor, ang ninuno ng Vermilion Bird Clan, isa sa 4 na dakilang general ng Ancient Celestial Sovereign, ang isang tao tulad nito ay malamang ay maraming alam na lihim. Kung ang Vermilion Bird Clan ay nasa Ancient Star System, bakit pa may Fire Sparrow Clan? Kung ang Vermilion Bird Clan ay tumagal hanggang ngayon, presumption ko na ang Azure Dragon, Black Tortoise, at White Tiger Clan ay buhay pa. Saan sila? Ang Ancient Celestial Sovereign, siya ba ang parehong tao na tinutukoy ng Ancient Celestial Emperor sa Lord of the Sealed Realm? Kung hindi, ano ang kanilang relasyon? Habang nagmumuni si Wang Lin, ipinikit niya ang mga mata. Ang Heaven Trial ay ganap na iba sa iba pang dalawang pagsubok. Ito ay isang mundong puno ng mga puting ulap, at may isa lamang bagay na nasa tabi ng mga ulap. Ito ay isang higanting estatwa. Napakalaki nito at sumasakop ng isang bahagi ng mundo. Isang matandang tao na mukhang Vermilion Bird. Ang kanyang ilong ay tulad ng tuka at may mga pakpak ng Vermilion Bird sa kanyang likod. Ang mga mata ng estatwa ay nakapikit at may 9 na kulay na apoy na nasusunog sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanang kamay ng estatwa ay inabot at ang kanyang palad ay bumukas. Ang katawan ni Wang Lin ay napapalibutan ng isang liwanag at siya ay lumitaw sa loob ng palad. Sa Ancient Star System, sa isang tahimik na bituin na domain, ang mga ripples ay umuugong. Ang mga ripples na ito ay tulad ng mga alon, at dahan-dahang kumalat sa lahat ng direksyon. Sandali lamang, isang sinag ng multo na liwanag ang dumaan. Bago dumaan ang multo na liwanag, may isang abandonadong planeta dito.
Walang mga buhay na nilalang sa planetang ito, at wala itong spiritual energy. Itinuturing itong isang nasayang na planeta. Kung may mga cultivators na lumapit dito, hindi pa nila titignan. Gayunpaman, ang abandonadong planetang ito ay nasa sinag ng multo na liwanag. Nang dumaan ang liwanag, nagdisintegrate ang planeta, at tanging ang mga ripples na dahan daw ang kumalat ang naiwan. Ngunit sa sandaling ito, isang-isandaang talampakang bitik ang lumitaw sa gitna ng mga ripples. Walang katapusang aura ng kamatayan ang nagmula sa loob ng bitik, na nagdulot sa bitik na palakihin. Mula sa bitik, makikita ang isang ibang mundo sa loob nito, at ito ay puno ng mga malalaking bato na lumulutang. Sa mga batong ito ay nakahiga ang mga malalaking ulo, ilan sa mga sinaunang Diyos, ilan sa mga sinaunang demonyo, at ilan sa mga sinaunang diablo. Ang bitik ay lumawak hanggang sa 1,000 talampakan bago huminto sa paglaki. Para itong isang malaking bibig na naghihintay ng pagkain, ang hitsura nito ay magpapasimula ng isang bagyo sa Ancient Star System, na magugulat ang maraming cultivators, ang libingan ng sinaunang kaayusan, babukas. Kabanata 14:16 Traidor na ikatlong Vermilion Bird. Sa loob ng Heaven Trial, tinitigan ni Wang Lin ang dambuhalang estatwa at kumislap ang kanyang mga mata. Napakakakaiba ng estatwang ito, at kahit anong anggulo ang tingnan ni Wang Lin, hindi ito mukhang isang tao. Sa halip, tila ito'y hinubog mula sa isang Vermilion Bird. Matapos mag-isip sandali, tinipon ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at yumuko sa estatwa. Sinabi niya, bata mula sa ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird ay bumabati sa ninuno. Habang nagsasalita siya, ang 9 na kulay ng apoy sa pagitan ng mga kilay ng estatwa ay kumulog ng malakas at sumabog pataas. Naglabas ng liwanag ang mga mata ng estatwa na nakapikit. Upang magising ng 4 na beses ng walang malakas na dugo, magaling ka, isang malakas na ugong na tinig ang umabot. Bata, maluwag ang ekspresyon ni Wang Lin at malapit na siyang magsalita. Maari kang magtanong sa trial. Ako'y malubhang sugatan at ang aking divine sense ay hindi magtatagal. Sa bawat 5 hininga na kayang tumagal, maaari kang magtanong ng isang tanong. Walang emosyon sa tinig na ito nang pumagitna ito at pinutol ang pagsasalita ni Wang Lin. Habang umaabot ang tinig, nagsimulang mag-alab ang apoy sa kamay na kinalalagyan ni Wang Lin. Ang apoy ay mabilis na nagbago mula sa corporeal fire at ethereal fire. Bawat 9 na pagbabago, tumataas ang lakas ng apoy. Ang apoy na ito ay hindi ethereal fire, kundi ang aking mind fire. Noong nakaraan, ito'y tinawag na Vermilion Bird Endless Flame. Habang dumaranas si Wang Lin ng trial, isang sinaunang aura ang dumating mula sa Ancient Order Tomb, na umaabot mula sa 1,000 talampakang espasyo. Ang sinaunang aura na ito ay nagsanib sa Ancient Star System at nagsimulang hilahin ang maliliit na alikabok na halos hindi makita. Patuloy na dumami ang mga alikabok hanggang sa bumuo sila ng isang bagyo sa paligid ng espasyong bitik. Mula sa malayo, mukhang isang umiikot na nebula. Lalong lumaki ang bagyo hanggang sa magdulot ito ng pagyanig sa buong star domain. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas mula sa bagyo, na sumire sa lahat ng bagay sa paligid nito. Maraming mga abandonadong planeta sa kalapit ay nahihila ng puwersa ng pagsuso. Agad silang pinunit sa loob ng bagyo at naging bahagi nito. Mayroong 19 na mga planetang pang-cultivation na nakahanay sa hilaga ng Ancient Star System. Ang ika-10 planeta sa gitna ay mukhang puro dagat, parang isang planetang tubig. May isang cultivator na nakaupo sa ilalim ng dagat sa ilalim ng walang katapusang tubig. Mukhang matanda siya at puti ang kanyang buhok. Sa bawat hininga niya, ang dagat ay gumugol at ang mga alon ay sumasabog sa lahat ng direksyon. Sa sandaling binuksan ng Ancient Order Tomb at nabuo ang bagyo, binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay malalim, parang ang dagat mismo. May mali. Kumislap ang mga mata ng matandang lalaki. Matapos mag-isip sandali, may isang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Imposible nang magawa ang anumang bagay tungkol sa heaven-defying deed sa Great Emperor Planet, kaya taayusin ko na lang ito mamaya. Avatar, magmadali kang bumalik at tingnan ang bagyong iyon. Tingnan kung ano ito. Ang matandang lalaki na ito ay isa sa 5 master, ang orihinal na katawan ni Dao Master Miao Yin. Ang batang lalaki sa Great Emperor Planet ay isa lamang sa 3 pangunahing avatars niya. Kasabay nito, sa labas ng Fallen Land, isang dambuhalang hayop na may hugis o bulo, kasing laki ng isang planetang pang-cultivation, ay dahan-daang lumalapit. Ang matandang lalaki na nakaupo sa likod nito na may yin at yang na tattoo sa mukha ay nakapikit ang mga mata, ngunit bigla itong binuksan at tumingin sa malayo na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ito ay, bago pa man siya matapos magbulong sa sarili, bigla na lang kumalabog ang moongazer sa ilalim niya at tumingin sa malayo. May mga kumikislap na takot at kasiyahan sa mga mata nito habang binuksan ang bibig nito at nagbigay ng isang sigaw na kayang umuga ang kalangitan. Nagdalawang isip ang matandang lalaki na may yin at yang na tattoo sandali bago binago ang direksyon at pinatakbo ang moongazer patungo sa lokasyon ng Ancient Order Tomb.
Sa Great Emperor Planet, lahat ng tao ay nakatingin sa Heaven Incense Stick nang biglang magbago ang ekspresyon ng batang lalaki. Nang hindi nagdalawang isip, tinipon niya ang kanyang mga kamay sa harap ng matandang Vermilion Bird at ngumiti. Mga kaibigan, may kailangan akong asikasuhin, kaya't hindi ko natutuloy ang pagpanood sa seremonya. Column. Pagkasabi nito, lumingon siya at lumakad. Ang katawan niya ay naging mga piraso ng liwanag at agad na nawala. Ang biglaang pagbabago ay ikinagulat ng lahat, at ang mga ekspresyon ng mga cultivator sa ikatlong hakbang ay nagbago. Nakapikit si Dao Master Blue Dream at tinitigan ang langit. Matapos mag-isip, tinipon niya ang kanyang mga kamay sa harap ng matandang Vermilion Bird at sinabi, ang bagay na ito ay kakaiba, kailangan kong tingnan ito. Pagkatapos magsalita, tinitigan niya si Li Qianmei at bumulalas ng isang buntong hininga. Inangat niya ang kanyang manggas at bumalot ng asul na liwanag sa kanilang dalawa bago sila nawala. Nandyan din ang matandang lalaki na nakaupo sa pangiguan. Lumabas din sa kanyang mga mata ang isang kakaibang liwanag. Ang kanyang bibig na tinataka ng karayom ay gumalaw, pagkatapos ay tinipon niya ang kanyang mga kamay sa harap ng matandang Vermilion Bird ngunit hindi nagsalita. Ang kanang kamay niya ay tumama sa pangiguan at ito ay lumipad patagilid ng isang hisang tunog. Tinitigan ng Grandmaster Yunluo at Master Simo ang isa't isa. Siya ay nagtipon ng mga kamay at magbabalak magsalita nang biglang may usok na lumabas mula sa Heaven Incense Stick. Ang Heaven Incense Stick ay nasindihan. Nasindihan agad ang huling incense stick. Nagtataka ako kung ilang hininga ang kayang tiisin ng ikatlong Young Emperor. Malalampasan kaya niya ang ikalawang Young Emperor. Ang mga mata ng mga cultivator sa paligid ay biglang napako sa Heaven Incense Stick. Pati si Grandmaster Yunluo, na sana ay aalis na, ay tinitigan ito. Nagsimula ng mag-alab ang Heaven Incense Stick at ang usok na lumabas ay nakakakilabot. Para itong torcha na nagbibigay ng mga alon ng init at mabilis itong nasunog. Isang hininga, dalawang hininga, tatlong hininga, sa Heaven Trial, nakaupo si Wang Lin sa palad at ang siyam na kulay ng apoy ay umuusok sa paligid niya. Mula sa malayo, mukhang hawak ng palad ang isang bola ng apoy. Pagdating ng apoy, naglalaman ito ng nakakatakot, mapaminsalang lakas. Tatlong hininga ang lumipas na parang wala lang, pero ang apoy ay nagbigay kay Wang Lin ng hindi maipaliwanag na init. Nararamdaman niya na siya ay nasa loob ng isang pagan at siya ay pinapalambat ng isang tao. Lalong lumakas ang pakiramdam at patuloy na umahan ng apoy. Halos bawat hininga, magbabago ang apoy ng 9 na beses, kaya't ang lakas ng apoy ay lalakas tuwing bawat hininga. Tatlong hininga pa lang at pakiramdam ni Wang Lin ay magbabalik na siya. Anong uri ng trial ito? Ang apoy na ito ay nais na i-refine ng kanyang kaluluwa. Malinaw na nararamdaman ni Wang Lin na kung hindi dahil sa ang kanyang Vermilion Bird ay nagkaroon ng ikaapat na paggising at lumitaw ang ethereal fire sa kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay matutunaw na matapos ang tatlong hininga. Sa Great Emperor Planet, nagsimulang magyugyug ang kanyang katawan at malalaking patak ng pawis ay damaloy mula sa kanyang noo. Pero pagkakita nito, ang pawis ay naging usok. Ang katawan niya ay parang isang piraso ng mainit na bakal na malapit ng masira sa init sa loob niya. Sa loob ng Heaven Trial, mapatla ang mukha ni Wang Lin. Hindi na siya mukhang magalang, kundi isang masidhing ekspresyon. Sumigaw siya ng malakas habang ang kanyang kamay ay bumuo ng isang selyo at ang 9 na kulay ng apoy ay sumabog mula sa kanyang kaliwang mata. Pagkatapos, ang 9 na kulay ng apoy ay damaloy mula sa kanyang katawan. Ginagamit niya ang apoy upang labanan ang apoy. Ang malalakas na kulog ay umalingaw sa loob ng dambuhalang palad. 4 na hininga, 5 hininga. Sa Great Emperor Planet, nakatingin ang mga cultivator sa katawan ni Wang Lin. Sa puntong ito, ang katawan niya ay napapalibutan ng usok na gawa sa sariling pawis. Sa ikalimang hininga, ang usok ay bumagsak. Ang pagsunog mula sa Heaven Incense Stick ay huminto pansamantala pagkatapos ng kalahating incense stick ang nasunog. Pagkatapos na magtagal si Wang Lin ng 5 hininga, sumigaw siya agad, ang Vermilion Bird Clan ay nasa Ancient Star System, kaya bakit may Fire Sparrow Clan? Ang traidor na ikatlong Vermilion Bird ay nilikha ng kalaban. Ninakaw niya ang aking mga yaman at tumakas upang likhain ang Fire Sparrow Clan. Ako'y nakatali dito, kaya't hindi ko nalinas ito. Gayun din, ang pagkakaroon ng Fire Sparrow Clan ay mabuti para sa akin, simpleng sagot ng ugong na tinig at pagkatapos ay tumahimik. Lalong lumakas ang apoy sa paligid ni Wang Lin. Ang apoy mula sa ninuno ay naging isang apoy bagyo. Hinigupit si Wang Lin ng bagyo, at ang 9 na kulay ng apoy sa paligid niya ay bumagsak. Matinding sakit ang damaloy sa kanya habang bumuga siya ng isang bangkos ng soul energy. Agad na naging mapatla ang kanyang mukha. Ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay umabot sa katawan niya. Sa Great Emperor Planet, nanginginig ang kanyang katawan at may dugo na damaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Gayunpaman, bago ito makarating sa lupa, ito ay nasunog at naging abo na naglaho bilang itim na usok.
Pagkatapos masaksihan ng eksenang ito, ang mga mata ng matandang Vermilion Bird ay naging seryoso at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Pwede bang nawalan na ng kontrol ang unang henerasyong ninuno at ginamit ang Vermilion Bird Endless Flame sa trial? Ang layunin ng Heaven Trial ay upang bigyan siya ng isang dakilang pagkakataon. Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga pagkilos? Ang mga mata ni Master Simo ay kumislap at nagpakita ng kaunting sorpresa. Hindi niya mapigilan ang sarili niyang titigan si Grandmaster Yunluo. Kinagat nito ang kanyang ibabang labi at pinaikit ang mga mata. Gusto niyang mag-divine, ngunit nang maalala ang titig ni Wang Lin, napraning siya at hindi na naglakas loob na magtangka. Ika-6 na hininga, ika-7 hininga, ika-8 hininga, sa ilalim ng Heaven Incense Stick, damaloy ang dugo mula sa bibig ni Wang Lin at ang kanyang balat ay nagkulubot, naging tuyot. Pati ang kanyang dugo ay nagsimula ng kumulo. Parang ang kanyang dugo ay mag-evaporate mula sa init na nanggagaling sa kanyang kaluluwa. Si Wang Lin ay kumagat ng kanyang mga ngipin sa Heaven Trial at ang mukha niya ay naging baluktot. Ang apoy mula sa unang henerasyong Vermilion Bird ay hindi na siyam na kulay kundi magulo. Umabot na ang temperatura sa loob sa limitasyon ni Wang Lin. Sa ilalim ng matinding init, ang sakit ay parang mga alon ng dagat. Ilang beses pa itong mas matindi kaysa sa Human Trial at Earth Trial. Trial ba ito? Bigla tumingin si Wang Lin pataas at tinignan ang estatwa ng unang henerasyong Vermilion Bird. May galit sa kanyang mga mata at lumabas ang Thunder Tattoo sa kanyang kanang mata. Biglang yumalulong ang kulog sa buong mundo at walang katapusang kulog ang damaloy sa Heaven Trial. Walang katapusang kulog ang nagtipon patungo sa kanyang kanang mata at ang Thunder Tattoo ay lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang Thunder Tattoo, at dahil sa kulog sa paligid ni Wang Lin, nagbigay ito sa kanya ng pagkakataon na malimpasan ang ika-9 at ika-10 hininga. Kabanata 1417 ang pagtubo ay parang isang kamay. Pagkatapos ng 10 hininga, kumislap ng maliwanag ang tattoo ng kidlat sa paligid ni Wang Lin, at kasama rito ang apoy mula sa ika-4 na paggising ng Vermilion Bird niya. Ano ang kaugnayan ng Ancient Celestial Sovereign at ng Ancient Celestial Emperor? Sa inyong mundo, tinatawag niyo siya na Ancient Celestial Emperor. Sa aking panahon, tinatawag siya na Ancient Celestial Sovereign, dahan-daang sumagot ang unang henerasyon ng Vermilion Bird. Wala ni isang emosyon sa kanyang mga salita. Ngunit, nang matapos niyang magsalita, muling tumaas ang apoy mula sa palad na kinaroroonan ni Wang Lin. Ang apoy ay mabilis na naging isang dambuhalang Vermilion Bird. Ang Vermilion Bird na ito ay tila matanda na at parang nakatira na ng hindi mabilang na taon. Naglabas ito ng isang malupit na sigaw habang ito ay sumugod patungo kay Wang Lin. Ika-11 hininga. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kabaliwan. Ang tattoo ng kidlat na naglalaman ng apoy ay biglang lumawak. Habang papalapit ang Vermilion Bird, biglang tumayo si Wang Lin at itulak pataas. Sa isang iglap, nagbanggaan ang sinaunang Vermilion Bird at ang tattoo ng kidlat, at isang malakas na pagsabog ng kidlat ang umalingaw sa buong mundo. Isang makapangyarihang shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig ng malakas at kalahating bahagi ng kanyang kaluluwa ay sumabog at naglaho. Ang kanyang katawan sa Great Emperor Planet ay nanginginig ng malakas. Samuka siya ng dugo at muntik ng mag-collapse. Ang kanyang mukha ay naging abuhing kulay at malaking halaga ng dugo ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang maraming dugo niya ay nagsimulang mag-evaporate. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng mga cultivator sa paligid. Ang mga mata ng matandang Vermilion Bird ay lumiit habang ito ay umungol at dumaan patungo sa Heaven Incense Stick. Ang kanyang Divine Sense ay damaloy patungo sa Heaven Trial. Pagpasok ng kanyang Divine Sense, ang kanyang tinig ay umalingaw sa loob ng Heaven Trial. Ancestor. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba siya kabilang sa aking Vermilion Bird clan? Siya ba ay nilikha ng ibang tao? Umalis ka. Ang umuugong na tinig ay kumalmit at nagbigay ng isang hindi nakikitang puwersa na bumangga sa Divine Sense ng matandang Vermilion Bird, pinilit siyang paalisin mula sa Heaven Trial. May plano ako. Ika-12 hininga. Ang tattoo ng kidlat ay bumagsak at naging mga pira-pirasong piraso na bumalik sa mata ni Wang Lin. Ang apoy mula sa matandang Vermilion Bird ay bumagsak at siya ay napatapon ng ilang daang talampakan. Ipinagwagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang bitik sa kanyang storage space ang lumitaw. Isang kislap ng liwanag ng dugo at lumitaw ang Blood Sword. Matapos, mahigpit na itinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri patungo sa kalangitan at ang Blood Sword ay sumugod patungo sa Vermilion Bird. Sa sandaling ito, matapos maglaho ang Blood Sword, gumawa ng seal ang kamay ni Wang Lin. Ipinakita niya ang kanyang daliri sa kalangitan at sumigaw, sa pangalan ng aking Heavenly Thunder, kondensahin ang walang katapusang kidlat ng langit upang buksan ang sinaunang Thunder Realm. Ika-3 hininga. Ang kanyang tinig ay patuloy na lumakas hanggang sa sumabog ang langit. Nang magsalita siya, ipinagwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay sa kawalan ng harapan niya.
Ang mundo ay umugang at nagsimulang mag-ikot. Isang dambuhalang spatial rift na may habang 10,000 talampakan ang bumukas. Walang katapusang mga roars ang umalingaw mula sa bitik at ilang sinaunang Thunder Dragons na may malalaking katawan ang lumabas mula rito. Buksan ang Ancient Thunder Realm, ito ang spell ng Scatter Thunder Clan na pinakamataas na matandang Elder. Ngunit, matapos magsagawa ng soul search sa Elder na ito at sa tulong ng Thunder Essence niya, nagamit ni Wang Lin ang napakabigat na Thunder spell na ito. Ang mga Thunder Dragons ay naglabas ng galit na mga roars at nagsimula ng lumabas mula sa Spatial Rift. Ngunit, sa eksaktong sandaling iyon, ang tinig ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay umalingaw. Vermilion Bird Seal. Nang umalingaw ang walang malasakit na tinig, ang sinaunang Vermilion Bird ay naglabas ng isang his at sumugod patungo sa 10,000 talampakang bitik. Isang pagsabog ng apoy ang sumabog at nag-iimprente sa 10,000 talampakang bitik. Ang Vermilion Bird ay naging isang dambuhalang seal at tinataka ng bitik patungo sa sinaunang Thunder Realm. Ang mga sinaunang Thunder Dragons ay nagsimulang magpakita ng mga galit na galit, ngunit walang anuman na kanilang magagawa, hindi nila kayang basagin ang Vermilion Bird Seal. Ika-4 na hininga. Ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na nanginginig at ipinagwagayway niya ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Ang Blood Sword sa kalangitan ay lumiko ng direksyon at sumugod patungo sa dambuhalang estatwa. Sa sandaling iyon, ang nakasarang mata ng dambuhalang estatwa ay biglang bumukas. Ang mga mata na ito ay walang anumang emosyon. Nang magbukas ang mata, ang Blood Sword ay napalibutan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ito ay napatigil sa labas ng kilay ng estatwa at hindi makagalaw pa. Ang sword na ito ay nasa iyong mga kamay. Ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay nagpakita ng pagkabigla sa kanyang tinig. Sa Great Emperor Planet, ang ekspresyon ng matandang Vermilion Bird ay naging malungkot at ang kanyang kanang kamay ay tinamaan ng incense stick. Kumilos siya ng ilang hakbang at tiningnan si Wang Lin ng may komplikadong ekspresyon. Wala siyang ideya kung bakit ginagawa ito ng ancestor. 14 na hininga. Naabot din ng ikatlong Young Emperor ang 14 na hininga. 14 na hininga ay ang kanyang limitasyon. Makikita mo na halos sirain na ang kanyang laman at halos mag-evaporate ang kanyang buong dugo. Pinisil ni Master Simo ang kanyang mga mata. Bilang isang cultivator na mataas ang antas, natural niyang nakita ang malungkot na ekspresyon ng matandang Vermilion Bird. Nagsimula siyang magtawa sa kanyang puso. Mukhang may nangyaring aksidente. Ang batang salbaheng ito ay dumaan sa maraming pagsubok sa trial na ito. Mabuti pa siguro kung mamatay siya sa trial na ito para hindi ako magkaabala. Ang Heaven Incense Stick ay mabilis na nagliyab. Kunti na lang ang natira sa ilang mga talampakan. Sa Heaven Trial, pagkatapos ng 15 hininga, ang palad sa ilalim ni Wang Lin ay nanginginig at nagsimulang gumalaw. Ang palad ay naging isang kamao habang ang apoy ay sumabog. Wala pang pagkakataon si Wang Lin na magtanong ng pangatlong tanong nang bumagsak ang presyon mula sa 5 daliri. Isang misteryosong puwersa ang dumating na nagpapahirap kay Wang Lin upang makaligtas. Nakita niya ang 5 daliri na bumagsak at sumigaw siya ng isang malakas na hiyaw at may tunog ng pagsabog mula sa kanyang katawan. Ang 5 daliri ay piniga ang kanyang mga braso. Pakiramdam ni Wang Lin na parang ang buong katawan niya ay magwawasak. Ang ekspresyon niya ay naging mabagsik at sumigaw siya ng malakas. Ang ibabang bahagi ng katawan niya ay nawasak sa ilalim ng makapangyarihang puwersa. Ika-6 na hininga. Ika-7 at ika-8 hininga. Ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na bumagsak. Hindi na niya makita ang langit dahil natakpan na siya ng 5 daliri. Nang umabot si Wang Lin sa ika-9 na hininga, ang kamay ay bumangga. Ngunit, habang ang kamay ay bumangga, isang sigaw ng Vermilion Bird ang nagmula sa kamao kasama ang Ethereal Fire. Ang kaluluwa ni Wang Lin ay naging isang Vermilion Bird. Ang mga mata ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Tiningnan niya ang kanyang sariling kamao at ang kanyang mata ay parang tumagos dito at pinanood ang kaluluwa ng Vermilion Bird ni Wang Lin na nagsusumikap. Ang 9 na kulay ng apoy sa kanyang kilay ay kumislap at ang Ethereal Fire ay sumabog patungo sa kanyang kamao. Ang Ethereal Fire na ito ay hindi nakikita, ngunit nang pumasok ito sa kanyang kamao, ang buong palad niya ay napalibutan ng apoy. Maaari kong pagdesisyonan ang iyong buhay o kamatayan sa isang kaisipan lamang. Ngunit hindi ka pa rin magsasabi ng totoo, kahit ngayon. Nakita ko na ang iyong lihim nang nandyan ka pa sa Armored Dragon Clan. Pinili ko lamang na buhayin ka upang malaman ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Inaayos ko na ikaw upang maging Young Emperor upang hilahin ka dito. Inaasikaso ko ang pangalawang henerasyon upang gabayan ka sa trial na ito. Ngayon na nandyan ka na, sabihin mo sa akin kung sino ka. Bakit mo pinapanggap ang pagiging isang kasapi ng Vermilion Bird Clan? Hindi ito makikita ng mga juniors, ngunit hindi ka maaaring magtago ng kahit ano sa akin.
Kaagad pagkatapos magsalita, isang dambuhalang apoy ang nagpakita sa mga mata ng unang henerasyon ng Vermilion Bird habang tinatanaw nito ang nagsusumikap na kaluluwa ng Vermilion Bird ni Wang Lin at maingat na sinusuri ang ekspresyon ni Wang Lin. Pagkarinig nito, napansin si Wang Lin sandali habang nagsusumikap at nagsimula ng magtawa ng galit. Dahil hindi mo sasabihin ang katotohanan, bibigyan kita ng kamatayan. Ang mga mata ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag habang tinitingnan nito si Wang Lin sa loob ng kanyang kamao. Pagkatapos magsalita, ang ethereal fire niya ay nagsimulang magdaloy patungo sa gitna ng kanyang kamao at pumasok sa Vermilion Bird ni Wang Lin. Nang pumasok ang ethereal fire sa Vermilion Bird ni Wang Lin, malinaw niyang nakita ang mga imahe na mabilis na dumaan. Kabilang sa mga imaheng iyon ang ika-5 henerasyon ng Vermilion Bird na nag-iiwan ng marka ng Vermilion Bird kay Wang Lin. Nakita niya ang unang paggising ni Wang Lin, pangalawang paggising, at pangatlong paggising. Ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay hindi lang basta isang beses tinignan ng mga alaala, kundi paulit-ulit itong binusisi ng libu-libong beses. Sa huli, huminga siya ng malalim at nawala ang misteryosong liwanag sa kanyang mga mata, at nagpakita ng isang bihirang kabaitan. Ang kamao ay dahan-daw ang humiwalay. Kayang mo pa bang magpatuloy? Ang kanyang tinig ay hindi na malamig. Naglalaman na ito ng paghanga. Ang Vermilion Bird ni Wang Lin ay tahimik na tumingin sa unang henerasyon ng ancestor. Noong nakaraan, ako ay nagkamali sa isang tao at inisip ko siyang isa sa mga kasapi ko kaya ako nauwi sa ganito. Hindi ko kayang lumabas ng kahit isang hakbang mula sa Heaven Trial. Bigla kang dumating, at bagaman ang lahat ng iyong mga katangian ay tumutugma sa aming clan, kailangan ng matandang ito na maging maingat. Sana'y iyong maintindihan. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang ang Vermilion Bird na kanyang binuo ay unti-unting naglaho. Siya ay bumalik sa kanyang human form at dahan-daw ang nagsabi, ang ikatlong henerasyon ng Vermilion Bird. Tama. Wala akong nakita ni isang sagabal matapos suriin ang kanyang kaluluwa. Anuman ang aking pagmamasid, wala akong nahanap na pahiwatig. Hanggang sa huli ko na lang natuklasan na siya'y nilikha ng ibang tao. May puot sa mga salitang binanggit ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Sa kawalan ng incense stick, mayroon ka ng 5 essences. Bagaman ang mga 5 essences na ito ay kakaunti pa lamang, bihira ang ganitong pangyayari. Ngunit mali ang iyong landas. Dahan-daw ang sinabi ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Ang iyong Thunder Essence ay bumuo ng Void Gate, ngunit hindi mo ito mabuksan. Iniisip mong hindi ka pa sapat na malakas, tama at mali. Iniisip mong dapat ay maghintay ka munang makumplito ang iyong Fire Essence bago subukang buksan muli ang Void Gate. Sa iyong puso, hindi mo pinahahalagahan ang 5 Heaven's Blights. Hindi mo nais dumaan sa 5 Heaven's Blights, nais mong direktang basagin ang Void Gate sa rurok ng Nirvana Shatterer Stage. Kung iniisip mong kaya mo ito, nagkakamali ka. Nagulat si Wang Lin ngunit nanatiling tahimik. Ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay huminga ng malalim at dahan-daw ang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang tinig ay umabot sa buong mundo. Alam mo ba kung bakit may 5 daliri ang mga tao sa bawat kamay? Noong panahon ko, mayroon ding 5 Heaven's Blights, ngunit tinatawag itong 5 Void Shattering Fingers. Pagtutubo, sa totoo lang, ikaw at ako ay nagtataguyod lamang ng isang kamay. Ang unang hakbang ay ang palad at ang pangalawang hakbang ay ang imprint ng palad. Ang imprint ng palad ay batas, at ang imprint ng bawat tao ay iba, kaya ang kanilang mga batas ay iba-iba. Ang 5 Void Shattering Fingers o ang 5 Heaven's Blights ay ang daliri sa iyong palad. Kung nais mong takpan ang langit gamit ang iyong kamay, kailangan mong magkaroon ng 5 daliri. Kung naintindihan mo ito, nauunawaan mo. Kung hindi, walang pagkakataon na mabuksan mo ang Void. Kabanata 14:18 kaya ko rin gawin. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Ang mga salita ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay umalingaw sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanya ng katahimikan. Ang 5 Void Shattering Fingers ay isang proseso upang tipunin ang lakas para sirain ang Void. Tanging sa pamamagitan ng pagpapalago hanggang sa limitasyon ng ikalawang hakbang maaari mong hiramin ang lakas ng iyong essence upang sirain ang Void Gate sa isang saglit. Ang iyong pagsasanay ay labis na magulo. Una sa lahat, ang iyong Ancient God Body. Ancient God, hindi ko inasahan na ang isang miyembro ng aking Vermilion Bird clan ay magiging isang Ancient God. May kakaibang liwanag sa mga mata ng unang henerasyon ng Vermilion Bird habang tinitingnan ng Blood Sword sa harap niya. Hindi ko masyadong alamang tungkol sa Ancient God cultivation, ngunit noong aking panahon, ang lakas ng mga Ancient God ay nakakagimbal. Dati, kahit na hindi kasing lakas ng Ancient Celestial Sovereign si Yemo ng Ancient Order, natatakot pa rin ang Ancient Celestial Sovereign sa kanya. Ancient Order. Nagulat si Wang Lin habang tinitingnan ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Dahil sa aking pangako noon, hindi ko na kayang magsabi pa. Kaya huwag mo na akong tanungin pa. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, matutuklasan mo ang sagot na nawala sa panahon.
Ang ekspresyon ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay tila malungkot. Kung ikaw ay magtutuon lamang sa pagpapalago ng Ancient God Body at gamitin ang iyong lakas bilang Dao, mas madali mong mabubuksan ang Void Gate, gayunpaman, ang mga essences ay lumitaw sa iyong katawan, at ito ay nakakagimbal na 5 essences. Dahil dito, kung nais mong makapasok sa ikatlong hakbang, magiging mas mahirap pa. Habang mas marami ang iyong essences, mas mahirap, maliban na lamang kung isusuko mo ang iyong mga essences at pumasok sa ikatlong hakbang bilang isang Ancient God. O maaari mong isuko ang iyong Ancient God Body at 4 na essences upang makapasok sa ikatlong hakbang gamit ang isang kumpletong essence. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Ang ikatlong hakbang ay nangangailangan ng pagkumpleto ng isang essence. Pagkatapos, sa tulong ng Just Flames at paglunok ng isang Dao Spirit, may pagkakataon kang makapasok sa ikatlong hakbang. Gayunpaman, wala akong nararamdamang aura ng Just Flame mula sa iyo. Pumapasok ka sa isang napakahirap na landas, isang ganap na naiibang landas mula sa ikalawa at ika-4 na henerasyon, kaya't hindi kita matutulungan, gayunpaman, mayroon ka ngayong isang pagpipilian, at nais kong pag-isipan mong mabuti. Tinitingnan ni Wang Lin ang unang henerasyon ng Vermilion Bird at kalmadong nagsabi, anong pagpipilian? Iwanan mo ang iyong Ancient God Body, isuko mo ang iyong tila kumpleto ngunit may pagkukulang na Thunder Essence, at isuko mo rin ang lahat ng iyong mga essences maliban sa iyong Fire Essence, manatili ka sa Heaven Trial at tutulungan kita upang makarating sa ikatlong hakbang sa loob ng 100 taon. Simula noon, magkakaroon ka lamang ng isang essence, ang apoy ng Vermilion Bird. Kapag nakarating ka na sa ikatlong hakbang, tuturuan kita ng Vermilion Bird Endless Flame. Magpapalago ka ng tahimik dito kasama ang ikalawa at ika-4 na henerasyon ng Vermilion Birds at maghihintay hanggang mabasag ko ang selyo. Pagkatapos, kukunin kita at ang 3 iba pa, at aalis tayo sa lugar na ito. Ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay mabangis na nagsalita. Alis tayo sa lugar na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Pakiramdam niya na may nakatagong kahulugan sa mga salitang ito. Alis tayo sa lugar na ito. Ang mga mata ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay nagbigay ng nostalgia habang malumanay niyang sinabi, bumalik sa mundong pinagmulan ko. Nang inig si Wang Lin at halos magsalita. Huwag magtanong, hindi ko kayang magsabi. Kung magsasalita ako, mamamatay ako. Gusto nilang makipaglaban, gusto nilang magnakaw, pero pagod na ako. Ayokong makialam, nais ko lang, umuwi. Ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay sounded na pagod. Bibigyan kita ng oras upang mag-isip, sana'y pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay naglabas ng buntong hininga. Ang hininga ni Wang Lin ay naging magaspang at siya ay nahirapan. Ang mga salita ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay napakagat ng tukso, mas matindi pa kaysa sa alok ni Dao Master Blue Dream. Si Dao Master Blue Dream ay hindi miyembro ng Vermilion Bird clan. Sa kanyang puso, si Wang Lin ay mas malapit sa unang henerasyon ng Vermilion Bird. Nagatubili si Wang Lin at tinanong kung isusuko ko ang aking Ancient God Body at ang iba pang mga essences ko. Kapag nakarating ako sa ikatlong hakbang, maaari ko bang muling palagwin ang mga essences ko? Siyempre maaari. Ang mga cultivator sa ikatlong hakbang ay nagpo-focus din sa essences, at habang mas marami ang essences, mas malalim ang kanilang pag-unawa. Ang kanilang level ng pagsasanay ay tumataas ng ganito. Gayunpaman, ang bagong essence ay hindi kailanman magiging ganap at titigil sa ikatlong hakbang. Ang landas na ito ay walang panganib para sa iyo. Ito ay isang tahimik na landas na magbibigay daan sa iyong mapanatili ang iyong obsesyon. Naranasan ko na rin ang apoy ng obsesyon at alam ko kung gaano ito kahalaga sa mga katulad natin. Tiningnan ng unang henerasyon ng Vermilion Bird si Wang Lin na parang tinitingnan ng sarili at naglabas ng buntong hininga. Nang inig ang isip ni Wang Lin at ang kanyang paghinga ay naging magaspang. Sa harap niya, nagsimulang magbalanse ang pagpipilian. Isang tinig na puno ng 2,000 taon ng pagod ang patuloy na bumubulong sa kanyang puso. Sa posibilidad ng isang tahimik na buhay, may konting kilig sa tinig na patuloy na bumubulong sa kanya. Manatili ka dito. Manatili ka dito, hindi mo kailangang maranasan ang labanan ng dugo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa buhay at kamatayan. Manatili ka dito, makakarating sa ikatlong hakbang sa loob ng 100 taon, kahit na nangangahulugang isusuko mo ang iba pang mga essences at ang Ancient God Body. Pagkatapos makarating sa ikatlong hakbang, maaari silang muling palaguin, kahit hindi maging kumpleto, sulit na makamit ang ikatlong hakbang, kahit hindi na makapagpatuloy pa. Manatili ka dito, hindi ka ba napapagod sa 2,000 taon ng pagsasanay? Paglakad sa hangganan ng buhay at kamatayan paulit-ulit, hindi ka ba natatakot? Manatili ka dito, manatili ka dito. Lumalakas ang pakikibaka ni Wang Lin at ang kanyang paghinga ay naging magulo. Ang maiikling sandaling ito ay naging parang libu-libong taon sa kanya. Matapos ang mahabang panahon, biglang tumingala si Wang Lin at tiningnan ang unang henerasyon ng Vermilion Bird. Ang kanyang tinig ay medyo magaspang nang sabihin niyang, ang ancestor ba ay tanging kami lang 3 ang maaari niyang kunin.
Maaari bang magdala ako ng ilan pang tao? May mga kaibigan akong hindi ko kayang iwan. Nag-isip ang unang henerasyon ng Vermilion Bird, at sandali pagkaraan, ang kanyang tinig ay umabot sa buong mundo. Ang pagkuha sa inyong tatlo ay ang aking hangganan, kalimutan mo na, kapag dumating ang araw na aalis tayo, maaari ko kayong bigyan ng isa pang pwesto. Kung may dumating pang iba, natatakot akong hindi ko na kayang makabalik. Isa pang pwesto, si Limuan ay sumit sa isipan ni Wang Lin, pagkatapos ay si Sito Nan, Qing Shui, at Zhou Ro, Li Qianmei, ang mga anino na kanyang nakasalamuha sa loob ng 2,000 taon ng pagsasanay na nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalinlangan sa desisyong ito. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang iyong desisyon? Ang mga salita ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay umabot sa isipan ni Wang Lin. Isang malakas na alon ang sumabog sa puso ni Wang Lin. Ang pagpipiliang ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalinlangan at paghihirap, matapos ang ilang sandali, dahan-daang iniabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa void at nagpakita ng isang bitik sa kanyang storage space. Dahan-daang lumutang ang isang kabaong, at si Limuan ay natutulog ng kalmado sa loob ng kabaong. Maaari bang buhayin ni Senior siya? Tumingala si Wang Lin ng may mga mata ng dugo. Ang paghihirap sa paggawa ng desisyong ito ay parang isang malupit na labanan para sa kanya. Isang mahabang buntong hininga ang umabot sa buong mundo at ang mga salita ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay umabot sa kanyang pandinig. Nakita ko na ang kabaong nang buksan mo ang iyong storage space kanina. Ang babaeng ito ay tiyak na ang iyong obsesyon, ang kabaong na ito ay pinanday ng isang junior, dahil hindi ko pa ito nakita dati, ngunit nararamdaman ko ang epekto ng kabaong na ito, nagtapos na ang buhay ng babaeng ito at nasugatan ng kanyang nascent soul. Namatay siya, pagkatapos ay inilagay mo ang nascent soul sa loob ng kabaong upang muling buuin ang kanyang laman, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tuluyang bumagsak. Nang inig ang katawan ni Wang Lin habang tinitingnan ang katawan ni Limuan sa loob ng kabaong. Ang kabaong na ito ay kakaiba. Pinapayagan itong hindi maglaho ang isang bumagsak na kaluluwa sa isang panahon. Kung makakakita ka ng tamang pamamaraan ng pagkontrol, maaari mong mahanap ang mga pira-piraso ng kanyang kaluluwa isa-isa, ngunit kahit na mahanap mo ang lahat ng bahagi ng kanyang kaluluwa, hindi ko siya kayang buhayin. Napuno ng despair ang puso ni Wang Lin at ang kanyang mga mata ay naging malabo. Tinitingnan niya ang kabaong na parabang ang kanyang puso ay napunit, at ang sakit ay bumalat sa kanyang katawan. Nag-isip sandali ang unang henerasyon ng Vermilion Bird at dahan-daang nagsabi, gayunpaman, kung hindi ko kayang gawin ito, hindi ibig sabihin ay hindi kayang gawin ng iba. Sa aking bayan, may 3 tao na kayang ayusin ang kanyang kaluluwa at buhayin siya. Ngunit, lahat ng 3 iyon ay may napakataas na katayuan, at hindi ko sila makuha upang tumulong, gayunpaman, maaari kang magtiwala, gagawin ko ang aking makakaya. Hindi tumingala si Wang Lin at dahan-daang inalis ang kanyang tingin mula sa kabaong. Dahan-dahan niyang tinapik ang kabaong at ibinalik ito sa kanyang storage space. Ang 3 tao na sinabi ng ancestor ay masyadong malayo sa junior. Siguro kaya nilang gawin ito dahil sa kanilang hindi maabot na cultivation, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at tiningnan ang estatwa ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling may mga galos, wala na itong pag-aalinlangan. Sa halip, puno ito ng kaliwanagan at determinasyon. Junior din ay nais ng isang tahimik na buhay. Pagod na ako sa walang katapusang buhay at kamatayan at mga plano sa mundo ng cultivation. Gusto ko talagang manatili rito hanggang sa pagtanda ko. Kahit na nangangahulugang hihinto ang aking cultivation sa 3 hakbang, ano ngayon? Sumak ang mga mata ni Wang Lin at patuloy niyang sinabi, ang tanging problema, hindi ko kayang gawin, ang paghingi ng tulong sa iba ay sobrang hindi maaasahan, at ayokong may ibang magkontrol ng aking kapalaran, mas mabuti pang hindi na humingi ng tulong. Kung kaya nilang mag-cultivate sa ganoong antas, kaya ko rin, Wang Lin, gawin ito. Kaya ko rin gawin. Kahit hindi malakas ang mga salitang iyon, pagkatapos niyang sabihin ito, tila may isang hindi maipaliwanag na lakas na pumasok sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng nakakagulat na presensya. Ang mga salitang iyon ay parang umalingongaw sa loob ng mundong ito. Pati ang mga mata ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay kumilid. Hindi ko kayang isuko ang aking ancient god body. Hindi ko kayang isuko ang aking iba pang 4 na essences. Kahit na mahirap ang landas na ito, kailangan ko itong ipagpatuloy. Hindi ko papayagan na huminto ang aking cultivation. Nagbigay galang si Wang Lin sa unang henerasyon ng Vermilion Bird bago siya humakbang papunta sa ere. Junior ay nagpapasalamat sa kabutihang loob ng aking ancestor, kahit na ang 5 Heaven's Blights o ang 5 Void Shattering Fingers, lahat ng iyon ay mga bagay na naunawaan ng mga cultivator bilang kinakailangang hakbang upang sirain ang Void Gate. Bakit hindi ko kayang humanap ng sarili kong paraan, isang pamamaraan na natatangi sa akin? Sinabi ng ancestor na kailangan ko ng 5 daliri upang takpan ang langit, ngunit hindi ko nais dumaan sa 5 Heaven's Blights. Ang aking ancient god body ay ang aking palad at ang aking 5 essences ay ang aking mga daliri.
5 Heaven's Blights, 5 Void Shattering Fingers, 5 Essences, may magkaibang pangalan, ngunit pareho ang kanilang kahulugan. Natapos ko na ang isang essence na kapareho ng unang Heaven's Blight. Kapag kumpleto na ang aking 5 essences, magiging katulad ako ng isang pick na cultivator ng ika-5 Heaven's Blight. Bubuksan ko ang Void Gate at bubuo ng aking sariling landas. Kabanata 14:19 Halika. Si Wang Lin ay lumutang sa hangin at nagdasal ng kanyang mga kamay sa estatwa ng unang henerasyon ng Vermilion Bird. Pagkatapos, ipinagpag niya ang kanyang kanang kamay at ang espada ng dugo ay nagbigay ng awit ng espada bago bumalik kay Wang Lin. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang determinasyon. Nang marinig ito ng unang henerasyon ng Vermilion Bird, siya ay nag-isip ng tahimik. Tumingin si Wang Lin sa langit. Ang apoy ay nagsimula sa kanyang kaliwang mata at ang kulog ay kumidlat sa kanyang kanang mata. Tila nagsusuporta sila sa buong mundo habang nakatayo siya doon at ang kanyang tinig ay umuukit sa hangin. Kung hindi ko kayang umasa sa iba upang buhayin si One Earth, tanging ang aking lakas na lang ang maaasahan ko. Kung hindi kayang kunin ng matandang ancestral ang aking mga kaibigan, dito na lang ako at sasagupa sa langit mag-isa. Kukunin ko ang aking mga kaibigan at hanggat kasama sila. Ang kanyang matinding mga salita ay umalingaw sa buong mundo tulad ng kulog na rumaragasa. Kung ang pag-alis mula sa mundong ito ay parang maging isang celestial, ang mga salita ni Wang Lin ay nangangahulugang hindi lamang siya magiging isang celestial, kundi gagawin niyang celestial din ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Matapos mag-isip ng sandali, ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ay naglabas ng isang buntong hininga. Marahil tama ka. Kalimutan mo na, ipasa mo ang pagsubok sa langit. Alam ko na nag-iwan ka ng isang patak ng dugo ng Vermilion Bird sa isang abandonang planeta at tinukso ang angkan ng Fire Sparrow upang kunin ito. Ang iyong layunin ay dapat ang apoy na essence sa Fire Sparrow clan. Ang Vermilion Bird mo ay nagising ng 4 na beses at nagbunga ng ethereal fire. Kung makakain mo ang apoy na essence na iniwan ng Tridor na ikatlong Vermilion Bird, tiyak na lalakas ang iyong apoy na essence. Bagaman ang Tridor na ikatlong Vermilion Bird ay isang pekeng, siya ang pinakamatalinong tao na nakita ko. Bagaman siya ay seryosong nasugatan ko, ang kanyang cultivation ay malakas at ang kanyang isipan ay matalim. Tiyak na iniwan niya ang kanyang sarili ng ilang mga hakbang upang protektahan ang kanyang sarili. Pinaghihinalaan ko rin na may iba siyang pagkakakilanlan sa Ancient Star System. Gayunpaman, hindi ko kayang umalis dito, kaya hindi ko ito matutukoy. Kung may plano ka para sa Fire Sparrow clan, kailangan mong mag-ingat sa Tridor na ikatlong Vermilion Bird. Maaaring siya ay nasa madilim na pagsasanay sa banal na lugar ng Fire Sparrow clan. Kung siya ay nandoon, bibigyan kita ng item na pinagsama mula sa aking Vermilion Bird Endless Fire. Sa bagay na ito, kahit na makaharap mo ang Tridor na ikatlong Vermilion Bird, mapoprotektahan mo ang iyong buhay. Kung mali ako, kunin mo ito bilang armas upang protektahan ang iyong sarili. Habang nagsasalita ang unang henerasyon ng Vermilion Bird, kumidlat ang siyam na kulay ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ito ay naging isang siyam na kulay na balahibo na dahan-daw ang lumipad patungo kay Wang Lin. Ang Tridor na ikatlong Vermilion Bird ay may isang yaman mula sa aking Vermilion Bird clan, ngunit hindi niya alam kung paano ito kontrolin. Ituturo ko sa iyo, at kung kaya mong kunin ito pabalik, ibibigay ko ang yaman na ito sa iyo. Sa sandaling nahawakan ni Wang Lin ang siyam na kulay na balahibo, isang komplikadong awit ang na-engrave sa kanyang kaluluwa. Subukang panatilihing buhay ang mga kasapi ng Fire Sparrow clan, dahil may malaking gamit sila para sa akin. Tutulungan kita na gawing mas totoo ang dugo ng Vermilion Bird na iniwan mo sa abandonang planeta. Wala ni isa maliban sa ikatlong henerasyon ng Vermilion Bird ang makakakita nito. Maaari ka nang umalis. Ang tinig ng unang henerasyon ng Vermilion Bird ay unti-unting naglaho hanggang sa tuluyang mawala. Ang estatwa ay nawala ng buhay at tila naging isang patay na bagay. Tumingin si Wang Lin sa estatwa ng unang henerasyon ng Vermilion Bird, at pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nagbigay galang. Pagkatapos, tumalikod siya at nawala. Sa Great Emperor Planet, ang incense stick ng langit ay tila magliliyab magpakailanman, walang katapusan. Ang oras ay dahan-daw ang lumipas, isang hininga, isang hininga. Umabot na ito sa kabuoang 23 hininga. Bagamat mahaba ang pag-uusap ni Wang Lin sa unang henerasyon ng Vermilion Bird, dahil sa panghihimasok ng unang henerasyon ng Vermilion Bird, ito ay naging ilang hininga na lamang ng oras sa labas. Ika-24 na hininga. Ika-25 na hininga. Ang mga nagmamasid na cultivators ay puno ng pagkabigla. Si Master Simo ay nakakunot ang noo, at may kislap ng puot sa kanyang mukha. Ang Grandmaster Yunluo ay mabilis na gumawa ng mga seals gamit ang kanyang kanang kamay na nag-iiwan ng mga after images habang kalmado niyang tinutok ang tingin kay Wang Lin. Tanging ang matandang Vermilion Bird lamang ang may malungkot na ekspresyon. Binanggit niya ang hinala tungkol sa layunin ng ancestor na tila isang pagsubok ng pagkakakilanlan.
Ika-26 na hininga. Ika-27 na hininga. Ika-27 hininga. Ang ikatlong Young Emperor ay nagawang magpatagal ng incense stick ng langit ng ganito. Tingnan mo ang katawan niya. Mukhang kakatapos lamang niyang harapin ang buhay at kamatayan, ngunit ngayon ay kalmado na siya. Ang mga nagmamasid na cultivators ay nagsimula ng magtalakayan. Bawat hininga na lumipas ay nagdudulot ng mas matinding pagkabigla sa kanilang isipan. Sa sandaling ito, ang apoy mula sa incense stick ng langit ay naging malaki at sumikop sa kalahati ng langit. Ang malupit na apoy ay sumabog patungo sa maliit na natitirang bahagi ng incense stick ng langit. Sa isang iglap, ang natitirang incense stick ng langit ay nasunog ng buo. Ang biglaang pagbabago na ito ay nag-akit ng pansin ng lahat ng nagmamasid na cultivators. Pati ang matandang vermilion bird ay kumislap ang mga mata at tumingin ng mabuti. Bagamat mabanggit na mabagal, nangyari ito sa isang iglap. Ang incense stick ng langit ay mabilis na lumiliit, at ang apoy ay malapit ng abutin ang katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, hindi pa bumalik ang kaluluwa ni Wang Lin. Kung hindi siya babalik bago maubos ang incense stick, kahit na siya ay pumasa sa pagsubok, mabibigo siya sa mata ng mga nagmamasid na cultivators. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang biglaang pagbilis ng pagsunog ng incense stick ng langit ay parang isang hindi nakikitang puwersa na nag-akit ng pansin ng lahat. Sa ilalim ng kanilang mga mata, ang apoy mula sa incense stick ng langit ay mabilis na bumaba at nilamon si Wang Lin. Ang incense stick ng langit ay ganap ng nasunog. Hindi siya lumabas. Ang kaluluwa ng ikatlong Young Emperor ay hindi lumabas. Bumaigo ba siya? Sinabi ko na ang pagsubok na ito ay napakahirap at hindi siya magtatagumpay. Anong silbi ng malupit niyang cultivation? Nabigo pa rin siya sa pagsubok na ito. Gusto kong makita kung paano siya ililigtas ng unang Young Emperor. Nagulo ang mga cultivators sa paligid. Huminga si Master Simo ng malalim at nagkislap ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Ngunit, sa sandaling dumating ang kasiyahan, agad itong nawala at napalitan ng walang katapusang kalungkutan. Ang kanang kamay ni Grandmaster Yun Luo ay naging duguan muli nang siya ay maagawan muli. Sa pagkakataong ito, hindi siya naistorbo ng isang kakaibang puwersa, kundi ng isang malamlam na tingin na nagmumula sa nasusunog na incense stick. Ang tingin ay parang apoy at kulog, at sa sandaling lumabas ito, nagdulot ito ng kalansing sa buong mundo. Isang itim na anino ang dahan-daw ang lumabas mula sa nasusunog na stick at lumitaw sa harap ng lahat ng cultivators. Si Wang Lin ay lumabas na may malungkot na ekspresyon. Sa sandaling natapos ang incense stick ng langit, bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nang bumalik na siya sa kanyang katawan, wala nang silbi sa kanya ang apoy na ito. Sa ilalim ng mga naguluhang mata ng mga cultivators, inihip ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang apoy sa likod niya ay kumilos kasama siya. Ito ay naging isang ilog ng apoy na pumulibot sa kanyang kanang kamay. Si Wang Lin ay kumurot ng kanyang kamao at ang ilog ng apoy ay bumagsak, nagkalat ang apoy sa lahat ng direksyon. Ang mga nagkalat na piraso ng apoy ay parang mga alitaptap na may Wang Lin sa gitna. Ang siyam na kulay na apoy ay mabilis na umiikot sa kaliwang mata ni Wang Lin at naging ethereal fire. Sa kanang mata niya, ang tato ng kulog ay may siyam na kulog na umiikot sa paligid nito. Ang kanyang mga damit ay damapo at ang kanyang buhok ay gumalaw ng walang hangin. Ang kanyang tingin ay dumaan sa lahat ng mga cultivators sa paligid. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay parang isang celestial at isang demon na pinagsama. Isang hindi maipaliwanag na aura ang sumabog mula sa kanya, at lahat ng sugat sa kanyang katawan ay gumaling. Sa parehong oras, isang walang katapusang apoy ang nagsimula sa kanyang kaluluwa habang ang walang katapusang lakas ay pinagsama ang kanyang katawan. Ang lahat ng mga cultivators na tumingin sa kanya ay naramdaman ang kanilang mga isipan na nanginginig, at malalaking alon ang nag-aalboroto sa kanilang isipan. Parang may apoy na sumabog sa loob nila, at ang mas malakas na kanilang mga damdamin, mas malakas ang apoy na ito. Sa isang iglap, naging sapat na ang apoy upang sunugin sila hanggang maging abo. Ang mas nakakagulat pa ay sa sandaling nadaanan ka ng tingin ni Wang Lin, ang iyong isipan at kaluluwa ay parang hindi na iyo. Sa sandaling iyon, mararamdaman mong ang mundo ay sinakop ng isang malaking tato ng kulog na may siyam na kulog sa paligid nito, na nagsisilibing sinusubukang sirain ang iyong kaluluwa. Ang pakiramdam na ito ay tumagal lamang ng isang saglit para sa karamihan sa mga cultivators nang ang tingin ni Wang Lin ay dumaan sa kanila. Ngunit, hindi nila malilimutan ito, at ang pakiramdam ng takot ay isang alaala na hindi nila makakalimutan. Si Wang Lin ay malapit nang ipakita ang kanyang lakas. Isang sulyap ng kanyang mata ay nagdulot ng panginginig sa puso ng 10,000 cultivators sa paligid. Takot ang lumitaw sa kanilang mga mata at lahat sila ay yumuko. Hindi na nila kayang tingnan si Wang Lin. Lalo na ang mga hindi magalang kay Wang Lin at ang mga nagbulong sa likod niya ay napakaputi ng mukha. Malinaw nilang naramdaman na kapag inutusan ni Wang Lin, ang kanilang katawan ay magiging abo at ang kanilang mga orihinal na kaluluwa ay magiging abo rin.
Si Wang Lin ay naglakbay sa lahat ng mga cultivators, isang-isa. Hindi alintana ang kanilang antas ng cultivation, nakita ni Wang Lin ang ethereal fire na nagmumula sa kanila. Ang mas malakas ang kanilang mga damdamin, mas nagiging matindi ang apoy. Isang makapangyarihang damdamin ang sumak sa mga mata ni Wang Lin. Isang bakas ng puot ang lumitaw sa kanyang mga mata ng eye-wave niya ang kanyang kamay at ang mundo ay ramagasa. Ang ethereal fire ay sumak sa mga katawan ng lahat ng mga cultivators sa paligid. Ang apoy na ito ay nagbigay ng matinding init, at takot ay umusbong sa kanilang mga mata. Sa isang iglap, ang ethereal fire na umusbong mula sa katawan ng 10,000 cultivators ay tumakas patungo kay Wang Lin, na nasa likod ng malaking pagong. Ang eksenang ito ay labis na nakakagulat. Ang napakabigat na ethereal fire ay parang usok, at naging isang malaking vortex at nilamon ni Wang Lin. Ang apoy ay pumulibot sa kanya at bumuo ng isang napakalaking storm ng apoy. Ang bagyong ito ay mabilis na umiikot at lumikha ng malalakas na hangin. Ang mga cultivator sa paligid ay tinangay ng malakas na hangin at napalayo ng 10,000 talampakan. Ito ay pag-iipon ng panlabas na ethereal fire. Ang mga mata ng matandang Vermilion Bird ay lumaki at siya ay nagulat. Ang mukha ni Grandmaster Yun Luo ay napakaputi at ang kanyang isipan ay nanginginig. Sa sandaling ito, kung si Wang Lin ay may bid at isang karayom na lumulutang sa harap niya, tiyak na magiging eksaktong katulad siya ng nakita niyang anyo. Si Wang Lin ay lumutang sa gitna ng bagyong ethereal fire. Tumingin siya pababa kay Yun Luo at diretso kay Master Simo. Master Simo, hindi ba't gusto mong patayin ako? Bibigyan kita ng pagkakataon, halika. Ipinag-extend ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinukso si Master Simo. Kabanata 1420 Labanan. Hamon. Maghahain ng hamon sa isang cultivator na nasa ikatlong hakbang. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga cultivator na nasa ikatlong hakbang ay parang mga Diyos sa mga cultivator na nasa ikalawang hakbang. Ang mga ganitong tao ay halos hindi matatalo maliban na lamang kung labanan din nila ang kapwa nila na nasa ikatlong hakbang, ngunit imposibleng matalo sila ng mga cultivator na nasa ikalawang hakbang. Ito ay parang isang batas. Hindi lamang ito umiiral sa mundong ito ng walang hanggan, kundi nakatatak ito sa isipan ng lahat ng mga cultivator. Ang mga cultivator na nasa ikatlong hakbang ay hindi matatalo. Lahat ng mga cultivator ay parang mga langgam sa harap ng mga cultivator na nasa ikatlong hakbang. Kahit na si Master Simo ay pinahiya ng matandang Vermilion Bird, ang katotohanan ay saan man siya magpunta, maging sa Outer Realm o Inner Realm, kailangan lang niyang magtungkab ng paa upang magbulot ng malaking sakuna. Kahit na siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Nirvana Void, siya ay isang Diyos pa rin sa mga cultivator na nasa ikalawang hakbang. Ngunit sa ngayon, mga hindi kapani-paniwalang salita na nagpagulat sa lahat ng mga cultivator dito ang kumalat na parang kidlat sa buong Great Emperor Planet. Siya ay naglakas loob na haminin ang isang cultivator na nasa ikatlong hakbang. Bagamat malakas ang ikatlong Young Emperor, may malaking agwat pa rin sa pagitan niya at ng isang legendary na cultivator na nasa ikatlong hakbang. Ang haminin siya ngayon ay talagang hanggal. Ang taong ito ay kakapasok lang sa isang pagsubok, tiyak na sugatan siya, ngunit nais pa niyang magyabang at haminin ng isang cultivator na nasa ikatlong hakbang. Ganap na katawa-tawa. Huwag mong sabihin ganoon. Bagamat hindi kayang tapatan ng kanyang cultivation ng isang cultivator na nasa ikatlong hakbang, ang impact ng mga pagsubok ay nagdala ng kanyang momentum sa rurok. Kung hindi siya lalaban ngayon, sasayangin niya ang pagkakataong ito. Ang mga cultivator na nasa ikatlong hakbang ay hindi basta-basta na haminin ng mga katulad natin. Sinasabi ko na si Master Simo ay nangangailangan lamang ng isang spell upang ituro sa ikatlong Young Emperor ang mga kahihinatnan ng pagiging mayabang. Hinahangaan ko ang ikatlong Young Emperor sa ginawa niyang ito. Kung magtagumpay siya o hindi mahalaga. Ilang tao ba ang maglalakas loob na maging tulad niya? Lahat kayo dito ay nagbibiruan, ngunit ilang sa inyo ang maglalakas loob na magsagawa ng hamon tulad ng ikatlong Young Emperor. Ang 10,000 cultivators ay nagsimula ng magbulungan sa likod ni Wang Lin, ngunit pagkatapos ng mga pagsubok, may ilan sa kanila na nagsimulang magsalita ng may paggalang kay Wang Lin. Ang mga salita ni Wang Lin, lalo na ang huling salitang, halika, ay nagpakita ng kanyang matinding kumpiyansa. Si Grandmaster Yun Luo ay nagulat din. Hindi niya inisip na maglalakas loob si Wang Lin na haminin si Master Simo. Sa sandaling ito, ang Wang Lin na nasa harapan niya ay mabilis na nag-iiba mula sa nakakatakot na anyo. Para siyang pumasok sa isang trance at halos hindi niya matukoy kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Nagpakita ng isang mapagmalaking ngiti ang matandang Vermilion Bird. Ito ang gusto niya, nais niyang magawa ng kanyang junior ang isang bagay na iniisip ng lahat na imposible. Bagamat malakas ang mga cultivator na nasa ikatlong hakbang, hindi ko pinares ang mga sampal na iyon ng walang dahilan. Tiningnan ng matandang Vermilion Bird si Master Simo. Tiningnan ni Master Simo si Wang Lin, at bigla niyang naramdaman ang kilanawan sa kanyang mga mata. Wala ni isang kaligayahan o kalungkutan sa mga iyon,
at ang malamig na pakiramdam ay pumuno sa kanyang katawan. Sa oras na ito, para siyang ibang tao mula sa dati. Isang malakas na aura ng karangalan ang nagsimulang magkalat mula sa kanyang katawan at naging sanhi ng pagbabago ng anyo ng mundo. Habang ang mundo ay umiikot, tila maraming mga ilusyon na kaluluwa ang lumitaw. Ang bawat kaluluwa ay may hitsurang malungkot, at ang mga hindi maririnig na sigaw ay gumalaw sa buong Great Emperor Planet. Akala mo ba na maaari mong hamunin ang isang cultivator na nasa ikatlong hakbang dahil natalo mo ang aking avatar? Dahil nais mong mamatay, sisunod na lang ako sa iyong nais. Ang mga mata ni Master Simo ay nanatiling kalmado. Pumasok siya ng hakbang pasulong at naging isang sinag ng liwanag na dumaan kay Wang Lin. Tinutok ng mga cultivator sa paligid ang kanilang mga mata sa eksenang ito, at tila tumigil ang kanilang paghinga. Isang hindi mailarawang pakiramdam ng kasiyahan ang nagsimulang sumikop sa isipan ng mga cultivator sa paligid. Isang cultivator na nasa ikatlong hakbang ang kikilos. Isang ganitong laban ay isang napakabihirang pagkakataon sa buhay. Napakabihirang makita ang ganitong bagay, kaya paano hindi nila ito mararamdaman ng excitement? Heaven-breaking 9 Extinctions. Ang boses ni Master Simo ay kalmado at umabot sa buong mundo. Sa isang kisap mata, siya ay nasa loob ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Walang killing intent o lamig sa kanyang mga mata habang iniiwasi ang kanyang kanang kamay. First Extinction, Heaven. Nang magwasi si Master Simo, ang kalangitan ay umungul at nagkaroon ng maraming mga bitik sa espasyo. Para bang pinupunit ang kalangitan ng lakas. Ang mga nakakatakot na galos ay dumaan patungo kay Wang Lin. Ang kalangitan ay umiikot at lumitaw ang mas maraming bitik sa espasyo. Second Extinction, Earth. Sinabi ni Master Simo. Ang lupa ay umungul at ang mga cultivators sa paligid ay umatras sa takot. Ang buong lupa sa paligid ng malaking pagong ay parang nanginginig, parang gumagalaw. Ang mga bundok na umabot sa langit ay biglang lumitaw mula sa lupa, at lahat ng mga ito ay tumalan patungo kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kalangitan ay umiikot habang ang mga bitik sa espasyo ay tumungo kay Wang Lin. Ang lupa ay nanginginig at ang mga bundok ay tumalan patungo sa kanya. Third Extinction, Life. Nagkaroon ng kislap sa mga mata ni Master Simo. Ibinangon niya ang kanang kamay at isang malamig na hangin ang lumitaw mula sa walang hangganan. Ito ay dumaan patungo kay Wang Lin. Ang hangin na ito ay katulad ng Call the Wind ni Wang Lin. Kayang patayin ang apoy ng buhay. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Nang magsimula ang pag-atake ni Master Simo, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na spell. Mayroon siyang layuning patayin si Wang Lin ng mabilis. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Habang ang tatlong extinction ay papalapit sa kanya, ang Ethereal Firestorm ay mabilis na umiikot sa kanyang paligid. 9-color Ethereal Fire, sa aking pangalan inuutusan kita na buuin ang Fire Spirit. Gumawa ng seal ang kamay ni Wang Lin at ipinagwagayway ang kanyang kamay sa loob ng Ethereal Firestorm. May malakas na tunog na parang kulog na sumunod na may tunog ng dragon na umaatungal. Ang ulo ng isang malaking dragon ay lumitaw mula sa gitna ng Ethereal Firestorm. Ang dragon ay pula at patuloy itong umaatungal habang tumatambang ito sa mga bitik sa kalangitan. Ang malupit na apoy ay mabilis na sumikop sa mga bitik sa kalangitan. Ito ay nagbigay sa kalangitan ng isang matinding kabangisan. Sa puntong ito, isang panibagong ulo ng dragon ang lumitaw mula sa firestorm. Ang dragon na ito ay kulay orange, at patuloy itong umaatungal habang tumatalon patungo sa mga bundok mula sa ibaba. Ang dragon na ito ay 10,000 talampakan ng haba, at ang mga bundok ay nagsimulang magliyab bago ito. Pagkatapos nito, patuloy na umaatungal ang mga dragon, hanggang sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang sa 9 na dragon ng apoy ang lumitaw. Ang 7 dragon ay tumalan palabas at ang firestorm ay naglaho. Nakatayo lang si Wang Lin. Kasama ang 2 dragon mula kanina, mayroon ng 9 na dragon ng apoy na nakapalibot sa kanya. Ang mga ito, pati na rin ang 9 na kulay na apoy na umiikot sa kanyang kaliwang mata, ay bumuo ng isang nakamamanghang tanawin. Ang isang malakas na aura ay sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ang 10,000 cultivators na umatras ay nabigla. Ang anyo ni Wang Lin ay malalim na nakatatak sa kanilang mga isipan. Hindi nila ito malilimutan sa kanilang buong buhay. Fourth Extinction, Death. Fifth Extinction, Time. Sixth Extinction, Void. Seventh Extinction, Desolation. Eighth Extinction, Reincarnation. Ninth Extinction, Heaven Breaking. Ang ekspresyon ni Master Simo ay pareho pa rin, walang anumang killing intent o galit. Nanatili siyang kalmado. Ang unang bagay na kailangan gawin kapag nakikipaglaban sa isang may ethereal fire ay pangalagaan ang isip. Kung magulo ang kanyang isip, magugulo ang kanyang emosyon at magyay gising ang ethereal fire ng kanyang kalaban. Bawat hakbang ni Master Simo ay palapit kay Wang Lin habang siya ay nagsasalita. Bawat salitang kanyang binanggit ay nagdudulot ng mga ilusyon na lumilitaw sa harap niya.
Ang una ay isang ilusyon ng isang sementeryo. Para itong isang bag na mabilis na pinupuno ang buong mundo. Ang iba't ibang mga libingan ay nagdulot ng isang mabagsik na aura ng kamatayan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang kapangyarihan ng oras ay nagbukas ng liwanag sa ilalim ng mga paa ni Master Simo. Parang mabilis na binabago ang oras habang siya ay patuloy na lumalapit. Pagkatapos ay isang malabong kalawakan ng bumalot sa kanya. Ang walang katapusang sementeryo at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng kalawakan na ito. Ginawa nitong mahirap makita siya ng mga tao ng malinaw. Sa loob ng kalabuan na iyon ay isang sinaunang aura na naging aura ng reincarnation. Siya ay lumapit kay Wang Lin, at sa isang kisap mata ay nasa 100 talampakan na siya mula kay Wang Lin. Nang sinabi niya ang huling dalawang salita, Heaven Breaking, siya ay nasa 3 talampakan na lamang mula kay Wang Lin. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at walang awa itong ibinagsak. Heaven Breaking 9 Extinctions, 9 Steps to Extinguish Heaven. Nayanig ang mundo. Sa sandaling bumaba ang palma ni Master Simo, ang lahat ng mga ilusyon sa likuran niya ay gumuho at naging mga piraso. Ang mga pirasong ito ay naging mga ilog na damaloy papunta sa kanang palma ni Master Simo, at nagsara ang palad. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang kanyang kanang kamay ay naging isang espada at bigla ang itinuro. Ang 9 na dragon sa paligid niya ay naglabas ng mga hiyaw, pagkatapos ay nagsama-sama sila sa kanyang daliri at itinutok niya ito kay Master Simo. Mula sa malayo, mukhang isang nakakagulat na tanawin. Ang palma ni Master Simo ay may kapangyarihang durugan ng kalangitan. Sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng 9 na extinctions, at ang karagdagang lakas mula sa kanyang cultivation sa ikatlong hakbang, ang palad na iyon ay kayang sirain ang lahat ng buhay. Ang daliri ni Wang Lin ay may 9 na ulo ng dragon na magkasama. Para bang ang mga daliri ni Wang Lin ay naging katawan ng dragon. Ang 9 na dragon ay umaatungal at napapalibutan ng apoy. Sa isang kisap mata, ang daliri ni Wang Lin at ang palma ni Master Simo ay nagbanggaan. Ito ay isang salpukan ng kapangyarihan ng Heaven Breaking at Ethereal Fire. Isang pagsabog ng batas. Rumble, 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 rumble. Ang matinding mga ugong ay umabot sa buong Great Emperor Planet na parang mababaliw. Halos lahat ng 10,000 na cultivators ay dumura ng dugo at ang kanilang mga tenga ay kumakalampag. Lahat sila ay nag-atras ng mabilis. Habang ang mga ugong ay umuukit sa hangin, ang katawan ni Wang Lin ay mabilis na umatras. Umabot siya ng ilang daang talampakan pabalik, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kakaibang pula. Tumingin siya ng malamig na titig. Talagang ang kamangha-mangha ang mga cultivators sa ikatlong hakbang. Ang palma ni Master Simo ay nanginginig at naramdaman niyang bumalik sa kanya ang apoy. Ang kanyang suntok na kayang durugan ng kalangitan ay hindi kayang patayin ang apoy na ito. Ang kalmado sa kanyang mga mata ay naglaho at nagkaroon ng sandaling pagkabigla. Ngunit sa sandaling iyon ng pagkabigla, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Itinuro niya si Master Simo. Ethereal Fire, tumaas.